Bakit ka na naman nandito? Yi Chen, ikaw ang tanging anak ng iyong ama. Kung hindi ka uuwi, mayroon akong napakayaman na ari-arian. Sino ang magmamana? Fang Changhai. 5 taon na ang nakalipas, noong araw na namatay ang nanay ko, tinawagan kita ng 100 beses, buong 100. Gusto ko lang umuwi ka para tingnan siya. Pero ikaw? Sinabi mong ayaw mo talagang umuwi. Isang taong makasarili na tulad mo, hindi ka karapat-dapat maging ama ko. Yi Chen, nagkamali ako noon. Gusto kitang bigyan ng kabayaran sa loob ng mga taong ito. Ngayon ako ang pinakamayaman sa mundo na may napakayamang ari-arian. Naghihintay na lang ako na umuwi ka para manahin ang negosyo ng pamilya. Anong napakayamang ari-arian? Anong pinakamayaman sa mundo? Anong pakialam ko? Sasabihin ko sa iyo, kalimutan mo na iyan, hindi ako sasama sa iyo. Yi Chen, taos-puso akong gustong bigyan ka ng kabayaran. Itong Rolls Royce at ang villa sa Longji Mountain Villa ay regalo ko sa iyo. Tanggapin mo na ito. Umalis ka na, huwag mo na akong abalahin sa trabaho. At isa pa, itong mga bagay mo, hindi ko pinahahalagahan. Pati ikaw. Ayoko na ring makita. Yi Chen, alam kong sa mga taong ito, marami kang pinagdaanan kung ayaw mo pang umuwi. Itong card na ito ay kailangan mong tanggapin. Sabi ko ayoko. Kunin mo yan. Pwede mo ba akong huwag abalahin sa trabaho? Pag tinanggap mo, aalis na ako. Yi Chen, kain na tayo. Dumating na. Ang walang limitasyong password ay ang iyong kaarawan. Ikaw, Yi Chen. Nagsikap ang iyong ama sa buong buhay niya. Ang napakalaking yaman na kanyang naitayo ay para sa iyo. Sana, pag-isipan mo ito ng mabuti. Pagkatapos ng araw na ito, makakaipon na ako ng 300,000 piso para sa dote ni Xiaoyu. Bakit nandito si Yu? Ay naku, Ginoong Wang. Talagang napakapalad ng anak kong si Yu na makita ka. Yu. Tita, nandito rin pala kayo? Ang liit naman ng mundo, ano? Hindi ba yan ang boyfriend niyang construction worker? Ay teka, Mali. Maging akin na si Yu sa lalong madaling panahon. Kung marunong kang makiramdam, umalis ka na. Anong ibig niyong sabihin? Fang Yichen, maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Ikakasal na tayo. Bakit tayo maghihiwalay? Ito ang 300,000 dote. Kaaipon ko lang ito. Fiancé na ako ni Ginoong Wang ngayon, yang dote mo ay hindi ko kailangan. Yung kaunting halaga lang na yan, gusto mo nang pakasalan ang anak naming si Yu. Mangarap ka. Si Ginoong Wang ay may ari-arian na mahigit 100 milyon. Ano ang ipanghahambing mo kay Ginoong Wang? Suyu, gusto mo ba talagang dahil sa pera? Ay pakakasalan mo yang Ginoong Wang na yan? Hindi ko siya pakakasalan para pakasalan ka, isang walang kwenta. Bawiin mo na yung sirang card mo. Ang pakakasalan ko ay si Ginoong Wang na magbibigay sa akin ng buhay na marangya at hindi ikaw na isang hangal. Magkano ang kayang ibigay niya sa iyo? Kaya ko ring ibigay. Hindi ako nagkakamali ng dinig, di ba? Gusto mong makipagkumpetensya sa kayamanan ni Wang Xiao? Hindi mo na kayang magkunwari ano? Hindi mo man lang naisip. Ikaw na isang amoy pawis na construction worker. Paano ka makikipagkumpetensya sa katulad ni Wang Xiao? Si Wang Xiao. Sa lalawigan ng Jiang pa lang, ang mga ari-arian niya, nasa 12 na. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ilang libong piso lang ang sweldo mo kada buwan. Wala kang kahit katiting na katinuan ng isang lalaki. Wala kang silbi. Alam mo, iho, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na lalaki. Basta pumayag si Suyu na magpakasal sa akin, kaya kong magbigay pa ng isang panamera. Ang halagang ito, hindi mo kikitain kahit habang buhay ka pa, di ba? Hay naku, ang taong walang silbi na ito, paano siya makakapagkumpara sa iyo, Wang Xiao? Sa tingin ko, ikaw, maghanap ka na lang ng babaeng probinsyana at doon ka mamuhay sa kahirapan mo. Ang aming si Suyu, hindi magpapakasal sa isang wala kang silbi na tulad mo. Suyu?
ang 5 taon nating relasyon. Masusukat ba iyan ng pera? Fang Ichen, anong paki ko sa 5 taon? Ang gusto kong pakasalan ay lalaking tulad ni Wang Xiao. At ikaw, isa ka lang hamak na pulubi. Hindi ka man lang makakapantay sa isang daliri ni Wang Xiao. Nakakahiya talagang lumabas kasama ang isang tulad mo. Lumabas kasama ka? Nahihiya ako? Tama na, Xiaoyu. Isa lang siyang construction worker. Bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Huwag mo na siyang pahirapan. Sa tingin ko, ayaw lang niyang makipaghiwalay sa iyo. Kaya pinatatagal lang niya ang oras. Young Master Wang, tama ka. Bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mo bang makita ng personal kung magkano ang dote na ibibigay sa akin ni Young Master Wang? Hoy, bata! Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano ako kayaman. Ito ang black card ng Nuoxin Bank. Mayroon itong limit na 3 milyong piso, maaaring gamitin ni Xiaoyu kahit saan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nating dalawa. Hindi ba ito eksaktong kapareho ng card na binigay sa akin ng aking tatay? Fang Yichen, nagulat ka ba? Isa ka lang hamak na manggagawa. Nagpapanggap na mayaman dito. Hindi ka ba nagtingin sa salamin para makita ang sarili mong kalagayan? Ang tulad mo, para kay Xiaoyu, hindi ka karapat-dapat magbitbit ng sapatos niya. Fang Yichen, ang pagpapanggap mo ay talagang katawa-tawa. Gusto ko lang kumain ng masasarap, mag-south, at gumamit ng magagandang bagay. Mga bagay na hindi mo na kailanman magagawang magkaroon sa buhay mo. Ang mga bagay na gusto ko, hindi mo kailanman maibibigay. Iyan ay dahil hindi mo talaga ako kilala ng lubusan. Isang simpleng bank card lang. Kaya na nitong ilabas ang ganyan ninyong mukha. Isang hamak na bank card lang. Ang kailangan para lumabas ang ganyang pagmumukha ninyo. Ang lakas naman ng loob mo, ha? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bank card na iyan? Tama na, Yu. Saan niya naman malalaman yan? Nagbubuhat lang siya ng semento. Ang Nuoxin Bank ay ang pinakamahusay na bangko sa buong mundo. Kahit ang pinakasimpleng savings card ay kailangang mayaman kang 1 milyong yuan para lang makakuha. Samantalang itong black card kailangan mo ng hindi bababa sa 100 milyong yuan at dapat may family history ka pa ng 100 taon para mag-apply. Batay lang diyan. Paano mo ako matatalo? Isang black card lang. Pero tuwang-tuwa ka na. Ikaw, wala ka pa talagang nakikitang mundo. Ikaw, Fang Yichen, ano bang ibig mong sabihin? Inggit lang yan sa mayaman dahil isa siyang hamak na manggagawa. Yu. Tita, wag na tayong makipagtalo sa taong ganyan. Nagkukunwari lang siyang di niya gusto ang ubas dahil hindi niya kayang abutin. Isa lang siyang insekto. Ikaw naman, hindi lang mababaw ang pananaw mo, mababa pa ang pagkatao mo. Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, tuturuan kita. Fang Yichen, hindi mo kayang kalabanin si Ginoong Wang. Dapat mong malaman. Hindi lang sa maliit na high city, kahit sa buong Jiang Province, bihira lang ang taong mayroong black card ng Nuoxin Bank. Sa isang salita lang nila, pwede ka na nilang pahirapan sa buhay. Isang mayabang na bata. Mapipigilan ako sa buhay? Black card? Mayroon din ako. Black card. Mayroon din ako niyan. Paano nagkaroon ka ng black card? Hindi maaari. Paano ka magkakaroon ng black card? Sa tingin mo ba ay makakalusot ka sa akin sa isang peking card lang? Huwag mong sukatin ang halaga ko gamit ang iyong makitid na pananaw. Ang yaman ko ay hindi mo ma-imagine. Ikaw, Halatang piki ang card mo. Ang black card ng Nuoxin Bank ay limitado sa 1 piraso lang sa buong mundo. Hindi pa ito na-activate at nagagamit. At wala pang nakakita nito. Ibig sabihin, hindi pa ito na ipapamahagi hanggang ngayon. Isang card na hindi pa na ipapamahagi. Paanong mapupunta sa kamay ng tulad mo? Kaya itong card na ito, halatang peke. Hindi na kailangan ng pagsusuri ko. Bakit mo sinasabing peke ito? Ang card ng Nuoxin Bank ay buong itim pero ang sa iyo ay may gilid na ginto. Iyon mismo ang shining gold black card na hindi pa na-activate. Isang shining gold black card na hindi pa na-activate? Paano mapupunta sa kamay ng tulad mo? Kaya sigurado akong peke iyan. Fang Yichen, para lang lokohin ako at makipagbalikan sa akin, pati ba naman ang pagpepeke ng black card ay kaya mong gawin? Napakakasuya mo. Fang Yichen,
para dayain akong sumama sa'yo. Ang pagpepeke ng black card, kaya mo itong gawin, talagang nakakadiri ka. Sinabi ko na. Totoo ang card na ito. Fang Yichen, ang ganitong uri ng panloloko mo. Pangbata lang ang mapapaniwala mo. Ngayon, hawak mo itong peking card. Kung iba ang kausap mo, tiyak na walang makakaalam. Pero niloloko mo si Young Master Wang. Mali ka talaga ng niloloko. Paumanhin, may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Ako ang anak ng manager ng Nuosin Bank. Kung ano ang kalagayan ng bangko, hindi ko ba malalaman? Itong black card na ito, huwag mong sabihin hindi ko pa nakikita. Kahit ang tatay ko, hindi pa nakakita nito. Paumanhin, nabunyag ko ang kasinungalingan mo. Hindi mo nakita. Dahil hindi ka karapat-dapat. Nagsasabi ka ng kalokohan. Naglakas loob kang siraan ng matataas na opisyal ng Nuoxin Bank at pekein ng black card. Base lang sa mga ito, sapat na iyan para mabulok ka sa kulungan sa loob ng ilang dekada kung luluhod ka ngayon at humingi ka ng tawad sa akin. Baka maaari ko pa itong pag-isipan, patawarin ka. Kung hindi, tinitiyak ko. Ngayon ang huli mong pagkakataon na makita ang araw. Fang Yichen, pinapayuhan kitang magmadaling humingi ng tawad. Kapag ginagalit mo ang isang malaking tao tulad ni Young Master Wang, natatakot akong sinisira mo ang sarili mong kinabukasan. Siya ang dapat humingi ng tawad. Siya? Ang dapat humingi ng tawad ay siya. Ikaw? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang dapat humingi ng tawad. Bubuksan ko ang sistema ng Noxim Bank at malalaman ko agad. Fang Yichen, wala ka na bang natitirang kahihiyan? Kailangan pa bang ilatag sa harap mo ang matibay na ebidensya para umamin ka? Ano? Young Master Wang, bakit? Talaga bang nasa Jiang Province ang gold black card? Hindi maaari. Kahit pa nasa Jiang Province talaga, hindi pa rin siya iyon. Isang walang kuwentang taong tulad niya ang may-ari niyan. Tama. Ang gold black card ay kailangang inanyayahan. Kahit gaano pa katindi ang kakayahan ng isang tao, hindi siya makakapag-apply nito. Kaya itong isang Ninanakaw. Siguradong ninakaw niya yan. Halos naniwala na ako sa mga kalokohan mo. Fang Yichen, mas matindi pa ang pagnanakaw kaysa sa paggawa ng peking card. Anong ebidensya ninyo? Na ako ang nagnakaw? Si Young Master Wang ang direktor ng Information Security Department ng Noxim Bank. Kaya para malaman kung ang black card mo ay ninakaw, ay napakadali lang. kung ninakaw ba o hindi, malalaman ko sa isang tinginan lang. Ang black card ng Noxim Bank ay may fingerprint at GPS tracking function. Kapag ibang tao ang may hawak ng card, sa loob ng 2 oras, ito ay automatikong mag-freeze. Tatawag ako ngayon. Malalaman ko kung sino ang may-ari ng card na nawawala. Tingnan natin kung gaano katigas ang dila mo. Hello, Assistant Son. Pakicheck mo nga kung ang black card na may huling numero 00000 ay nawawala. Mr. Wang, nag-uulat, ang black card na may huling numero 00001 ay hindi nawawala. Ano? Alam ko na. Ang card na iyan ay hindi kailanman na-activate, kaya nang ninakaw niya ito, wala siyang pagkakataong gamitin ito. Kaya hindi ito matutukoy ng bangko. Xiao Yu, buti na lang at hindi mo kinuha ang card na iyon noong panahong iyon. Kung hindi, siguradong maaapektuhan ang buong pamilya Su. Ang imahinasyon mo talagang napakayaman, no? Fang Yichen, talagang wala ka ng pag-asa. Kayo ang walang pag-asa. Fang Yichen, talagang napakalaki ng tapang mo, maglakas loob na kumuha ng ninakaw na card para ipahamak kami, ang pamilya Su. Ginoong Wang, ang bagay na ito ay dapat parusahan ng husto para turuan ng leksyon ang walang alam na halimaw na ito. Ang dapat turuan ng leksyon ay kayo. Ako ang 00001 Black Card user. Ginoong Fang, ako po ang inyong personal manager, si Shilei. May paglilingkod po ba ako? Shilei, tama. Binibigyan kita ng 3 minuto para makarating ka dito sa Yunchi Pavilion. Kung malate ka, i-withdraw ko ang lahat ng assets ko sa Noxian Bank. Huwag po, Ginoong Fang. Kung i-withdraw niyo po ang lahat ng assets, mababang karote ang bangko namin. Kung gayon, bakit hindi ka pa nagmamadali? Fang Yichen, balak mo bang magpatawag ng tulong? Ayos, magaling. Maingat talaga siyang magtrabaho. Alam mo ba kung sino si Shilei?
Siya ang vice-presidente ng Noxian Bank namin. Talaga bang naniniwala ka na sa isang simpleng tawag maniniwala akong pupunta siya? Ikaw, isang amoy pawis na construction worker. Ang galing mong magkunwari. Ang galing mong umarte. Bakit hindi ka na lang maging extra? Siguradong mas malaki ang kikitain mo dyan kaysa sa pagtatrabaho mo sa construction site. 3 minuto. Maghintay kayo. 3 minuto. Hintayin ninyo. Inilipat na ang lahat ng assets. Ang buong laman ng bulsa mo sigurado akong wala kang kahit 500 piso, hindi ba? Natatakot ako? Natatakot akong walang 500 piso mo ang Nusin Bank? At bigla na lang malugi ang Nusin Bank? Hindi lang siya walang 500 piso, kundi wala rin siyang ni 50 piso, hindi ba? Kapag nailipat na ang lahat ng assets ko, sana lang huwag kang luluhod at magmakaawa sa akin. Ang galing mo namang umarte, ano? Fang Yixian, hindi papayagan ng Nusin Bank na gumawa ng gulo ang tulad mo. Ayaw mong mapahiya, kaya lumayas ka na. Fang Yihan, kung talagang ginulat mo ang pamunuan ng Nusin Bank, hindi mo maisip ang magiging kahihinatnan. Umalis ka na lang muna. Hindi na siya makakaalis ngayon. Naabisuhan ko na ang security team ng Nusin Bank at nandito na ang investigation squad. Mga tauhan, Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. bakit? Natatakot ka na ngayon? Nasaan na ang kayabangan mo kanina? Young Master Wang, si Fang Yichen ay gumawa ng katangahan dahil sa akin. Bagaman nakakainis siya, hindi naman iyon karapat-dapat sa kamatayan. Pagpasensiyahan nyo na lang sana ngayon. Yu, ganito na ang sitwasyon. Tinutulungan mo pa rin ang inutil na ito. Ang fiancé mo ay si Young Master Wang. Kung kinalaban mo si Young Master Wang at inalis niya ang pondo sa Su Group, talagang tapos na ang pamilya Su. Manahimik ka na muna, ma. Fang Yichen, hindi ka pa rin aalis? Hihintayin mo pa bang kumilos si Young Master Wang? 1 minuto. Tingin ko, ang kaligtasan na lang na natitira sa iyo ay 1 minuto na lang. Kumilos na, baliin ang mga binti niya, tapos dalhin pabalik para usisain ng dahan-dahan. Tigilan. Deputy Manager Shi, Siya. Talaga bang tinawag niya ang tao? Ano ang nangyayari dito? Vice Presidente Shi, kailangan mo kaming ipagtanggol. Ang taong ito? Ang taong ito ay hindi lamang nagnakaw ng inyong Yaojin Black Card ng Nuoxin Bank, kundi gusto pa akong sisihin. Paumanhin, Ginang. Ang Nuoxin Bank ay naitatag na ng 1 siglo. At kailanman ay walang nangyaring insidente ng pagnanakaw ng Black Card. Mayroon ka bang ebidensya? Ako, Vice Presidente Shi, ang lalaking ito ay hamak na manggagawa lamang. Hindi niya kayang bayaran ang dote para pakasalan ang anak ko. Ang card na ito, paano magiging kanya? Mga Ginang, baka mali ang pagkakaintindi ninyo kay Ginoong Fang. Ang aming Supreme Black Card ng Nuoxin Bank ay isa lang sa buong mundo. Ang card na ito ay kay Ginoong Fang. ano? Yiken, may Nuoxin Black Card ka? Ang bagay na ito. Bakit hindi ko alam? Oo nga, Yichen, ikaw na ang magpakita ng pagpapatawad. Huwag mong seryosohin ang mga sinabi ko kanina. Aun ka, Yichen. Huwag mo na sanang patulan ang aming pagkakamali. Ang mga sinabi ko kanina ay sana. Huwag mo nang isipin pa. Salamat sa tulong ninyo ngayon. Wala na akong kailangan pa rito. Mauuna na ako. Ginoong Fang, ang bangko ng Nuoxin ay handang maglingkod sa inyo anumang oras. Pakiusap, maniwala kayo sa aming kakayahan sa trabaho. Kung wala na po kayong ibang kailangan, aalis na po muna ako. Ika muna. Kayong mga magkasabwat. Young Master Wang, Shilei, bilang vice-presidente ng bangko ng Nuoxin. Nakikipagsabwatan ka pa sa hamak na manggagawa na ito para dayain kami. Young Master Wang, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ako kailanman nandaya ng tao. Nagmamalinis ka pa. Kani-kanina lang ay hindi niya masabi kung saan galing ang card na iyan at hindi rin niya masabi kung bakit hindi pa nagagamit o na-activate ang card na iyan hanggang ngayon. Inilabas lang niya iyan dahil gusto niyang makipagsabayan kay Suyu kaya napilitan lang siyang kunin ito. Tapos ngayon sasabihin mo na sa kanya ang card na ito? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Kinakanlong mo ang may krimen.
Mabuti. Isa pala kayong magkakasabwat. Ginoong Fang, talagang lumalaki na ang lakas ng loob mo at nagpatawag ka pa ng Vice Presidente Xi para samahan kang umarte. Young Master Wang, hindi mo naman siguro dapat sabihin iyan, hindi ba? Nagtatrabaho ako sa Noxin Bank ng mahigit 20 taon at palagi akong sumusunod sa batas at nagiging tapat. Hindi pa ako nakagawa ng anumang bagay na makakasama sa bangko. Talaga? Dahil lang sa pagsunod sa batas at pagiging tapat, kaya nagkukulang ka sa pera? Nakipagsabuatan ka pa sa hamak na trabahador na ito para umarte at niloloko mo kami? Sabihin mo, gaano karaming iligal na pera ang tinanggap mo? Young Master Wang, ayos lang kung nagkakamali ka sa pagkilala sa akin. Ngunit kung mapapahamak mo si Ginoong Fang, magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa aming bangko at baka mapunta kami sa kawalan. Ang lakas ng loob mo, Shilei. Para sa isang hamak na trabahador, binababa mo ang dignidad ng Noxin Bank. Sasabihin mo pa bang hindi ka nagpayaman sa sarili mo? Vice Presidente Xi, pinapayuhan kitang mag-isip kang mabuti. Kung sulit bang sirain ang kinabukasan mo para sa isang hamak na trabahador, sulit ba ito o hindi? Ganoon nga, Vice President Xi, ang nangungunang bangko ng Nuoxin sa mundo, ay isang bagay na hindi maaabot ng ordinaryong tao habang buhay. Ikaw bilang isang matayog na Vice Presidente, kung dahil sa taong ito ay nagpakita ka ng pansariling pakinabang at ipinagwalang bahala mo ang reputasyon ng bangko ng Nuoxin, kapag kumalat ito, magiging katatawanan ka. Talagang minamaliit mo ang iba, ano? Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita rito? Si Shilei ay tumatanggap ng itim na pera mula sa iyo at ang bangko na ang bahala doon. Pero ikaw, hintayin mo na lang na mabulok ka sa kulungan. Wag po, wag po. Ako si Shilei, nanunumpa sa harap ng langit na wala akong tinanggap na kahit katiting na pabor mula kay Ginoong Fang. Kung mayroon man, handa akong tanggapin ang investigasyon ng grupo ng Nuoxin at wala akong anumang reklamo. Iyan mismo ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Ipaalam ko na ngayon sa bangko ng Nuoxin na paalisin ka kaagad at ipapaalam ko sa pandaigdigang sektor ng pananalapi na ikaw ay permanenteng i-blacklist upang hindi ka na kailanman matanggap sa trabaho. Wang Xiao, ako ay inosente. Ngayon, napatanga ka na, ano? Ang kasabwat na tinawag mo ay hindi makatutulong sa iyo? Kasabwat? Hindi ko naman talaga kailangan ng kasabwat. Nagpapalusot ka pa, Fang Yichen. Si Shilei ay tinanggal na sa bangko ng Nusin at na-blacklist na sa buong industriya ng pananalapi. Tingnan natin ngayon, sino pa ang makakapanig sa iyo? Wang Xiao, talagang napakahusay mo. Isang tingin pa lang, nabisto mo na ang panloloko ng dalawang ito. Kung hindi, kung tinanggap namin talaga ang card na iyon, ang puri ng aming si Xiaoyu ay tuluyan ng masisira. Tita, ang pag-alis sa mga basura na tulad nila ay kasing dali lang ng pagtapak sa isang langgam, sobrang simple. Ginagawa ko ito para na rin protektahan si Xiaoyu, pati na rin ang reputasyon ng bangko ng Nusin. Fang Yichen, nakita mo ba? Iyan ang dapat na hitsura ng isang lalaki? Ganyan siya dapat. Hindi tulad mo na puro lang panlilin lang. Gagawin ang lahat para lang makamit ang layunin. Talagang bulag ako noon, na nakasama ka pa ng ganoon katagal. Naalala ko pa lang, nasusuka na ako. Nakita mo na, Fang Yichen, basura ay basura. Ano pa ang sasabihin mo ngayon? Fang Yichen, noong una, dahil sa tingin ko isa kang mapagkakatiwalaang tao, naisip kong magpakasal sa iyo. Pero ngayon, isa ka lang langgam na kayang tapakan ng kahit sino. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang lakas ng loob na magpakita rito ng matagal. Ngayon, lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Batang Ginoong Wang. At lumuhod ka sa harap ng Nuoxin Bank ng 3 araw at 3 gabi, baka sakaling makikiusap pa ako para sa iyo, para hindi ka maputulan ng paa o kamay. Binibining Su, Batang Ginoong Wang. Huwag po, dahil hawak ni Ginoong Fang ang black card na may luminous gold. Ibig sabihin, hindi masukat ang kanyang yaman sa aming bangko. Kung masasaktan natin si Ginoong Fang, mapuputol ang daloy ng pondo ng aming bangko at maaari pa kaming malugi. Hindi mo pa rin nakikita ang katotohanan? Isa lang siyang manggagawa, paano siya magkakaroon ng hindi mabilang na yaman? Batang Ginoong Wang, bago natin malaman ang buong katotohanan, huwag tayong manghusga batay sa panlabas na anyo. Sa pagkakaalam ko, ang unang batch ng black card na inilabas namin, talagang nasa Jiang Province. Paano kung siya nga si Ginoong Fang na iyon? Karamihan sa mga tao sa Jiang Province ay mahigit 1,000. Ibig bang sabihin, kahit sino ay maaaring may hawak ng luminous gold black card na ito? Para protektahan ang basurang ito, nagbigay ka pa ng kanyang dahilan? Shilei, bakit hindi ko napansin noon na mayroon tayong salot na katulad mo dito sa bangko ng Nuoxin? Hayaan na, tinatamad akong makipag-away sa iyo ngayon. Dalhin niyo si Fang Yichen sa akin. Teka, Young Master Wang, ako, si Shilei, bilang Vice-Presidente ng Bangko ng Nuoxin, ay binabalaan ka. Kahit pa mayroon kang pambihirang kapangyarihan, ito ay panloob na usapin ng aming bangko at hindi ko hahayaang makialam ang sinumang tagalabas. Kahit pa dumating ang iyong ama, naniniwala ako na magiging magalang din siya kay Ginoong Fang. Hindi namin papayagan ang sinumang mayabang na lalaki na gumawa ng anumang kalokohan sa bangko ng Nuoxin. Ikaw, Vice Presidente Xi, ang ama ni Young Master Wang, ay ang presidente ng bangko ng Nuoxin.
Ikaw na isang vice-presidente. Sa tingin mo, maaari mong diktahan kung paano dapat kumilos ang presidente. Ikaw na Shi na ito, ang aking ama ang mas mataas mong boss. Ang presidente ng bangko ng Nuoxin ay may kapangyarihang gumalaw ng pandaigdigang mapagkukunan para sa kanyang sariling paggamit, lalo na ang pagtatanggal ng isang piraso ng basura, ikaw na malapit ng matanggal. Naglakas loob kang husgahan ng aking ama? Vice-presidente Xi. Huwag mong kalimutan na isa ka lang vice-presidente. Kahit gaano pa kalaki ang iyong kakayahan, hindi mo kayang protektahan si Fang Yichen. Ang aming young Master Wang ay ang tunay na anak ng presidente ng bangko. Inaakala mo bang ang presidente ng bangko ay magiging bulag tulad mo? Kayo. Sobra na kayong sumusobra. Naglakas loob kayong insultuhin ang aming pinakamahalagang bisita sa Nuoxin Bank. Lahat kayo ay magbabayad. Ako ba ang magbabayad? Tatawagan ko na ang aking ama ngayon para makita niya kung paano nagnanakaw ang pinakamatapat niyang empleyado. Hello, tatay. Ano? Ang platinum black card ng Nuoxin Bank ay ninakaw, kinukonsinti ni Shilei ang krimen, dalian mo at pumunta rito. Ano? Papunta na ako agad? Pagdating ng aking ama, titingnan ko kung paano ka magdadahilan. Sige, hayaan mo siyang makita kung ano ang ginagawa ng kanyang mabuting anak. Kung magsasalita ka pa ng isa, babaliin kita. Fang Yichen, dahil sa iyo ang lahat ng nangyayari ngayon, hindi lang si Vice Presidente Xi ang nadamay, ginulat mo pa ang presidente ng bangko. Wala ka man lang pakiramdam ng pagsisisi at nagmamatigas ka pa rito. Kung sa tingin mo ninakaw ko ang card, edi kukunin ko na ngayon. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Gusto mo pang sirain ang ebidensya? Hindi pwede. Ginoong Wang, Ito ang diretsang ebidensya ng inyong krimen. Gusto mong sirain, ano? Huli na. Aling mata mo ang nakakita na gusto kong sirain? Hindi mo kinuha kanina, hindi mo kinuha mamaya, pero gusto mo lang kunin ng malapit na ang tatay ko? Ano pa yon kundi gustong sirain? Fang Yichen, kinakabahan ka na, ano? Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung sino. Sa atin ang kakabahan sa huli. Talagang hindi ka na magbabago? Alam mong wala ka ng pag-asa? Kaya nananakal ka na lang, ganoon ba? Fang Yichen, kung may kaunting pananagutan ka lang sana, hindi ako maiinis sa iyo ng ganito. Nananakal ako? Kayo ang tumatahol na aso. Hindi nyo nga alam kung sino ang may-ari ng card? Pero nagwawala na kayo rito. tumahimik ka. Ikaw talagang Fang Yichen. Ayaw lang ni Xiaoyu na magpakasal sa iyo, ganyan na ang ugali mo? Kung sakaling napangasawa ka ni Xiaoyu, baka matagal na siyang inapi hanggang mamatay mo. Ginang Yu, kumalma na po kayo. Ang basura na ito ay wala lang talagang mapuntahan, kaya nagpapakaabala lang siya sa huling pagkakataon. Bakit mo pa pinapansin? Tingnan mo ang kagandahan ng ugali ni Ginoong Wang. Tapos tingnan mo ang sarili mo, ha? Hindi ka man lang mapapantayan sa alikabok sa ilalim ng sapatos ni Ginoong Wang. Kung hindi nyo ako pinagkakatiwalaan, ibalik nyo sa akin ang card. At hindi ko na kailangang patunayan ang aking kawalang sala. Ginoong Wang, mas mabuti pang ibalik nyo na ang card na ito kay Ginoong Fang. Ang Global Limited Edition na Black Card ay may fingerprint lock. Kapag matagal itong hawak ng iba, maaari itong ituring na pagnanakaw. Kung ibabalik ang card na ito, sino ang mananagot kapag ito ay sinira? Ibalik mo agad. Tay, Ilagay mo yan agad. Tay, itong mokong na to. Ewan ko kung saan niya ninakaw ang ating Yaojin Black Card, si Manager Shipa ang kumakampong kriminal at sinasabing kanya raw itong card matibay ang ebidensiya. Bilisan mo at dalhin mo silang lahat. Walang hiya. Anak naman hid na walang pakundangan. Tay, ano bang ginagawa nyo? Pinag-uusapan mo sa harap ng lahat na ninakaw ang black card ng Nuoxin Bank? Saan mo gusto kong itago ang mukha ko? Iyo, iniisip lang ni Wang Xiao ang seguridad ng Nuoxin Bank. Kung manakaw o mameke ang black card, malaki rin ang magiging pinsala sa atin. Hindi ninakaw ang card na yan at lalong hindi peke iyon mismo ang pag-aari ni Ginoong Fang. Imposible, hindi pwedeng mangyari yan. Kagalang-galang na tagapamahala. Kayo nga po pala. Ako ang manager ng tea house na ito. Hindi ko nalaman agad ang inyong marangal na pagdating, patawad po. Narinig ko lang na pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa Nuoxin Bank. Dahil mahahalaga ang inyong mga pagkatao, mangyari pong sumama kayo sa akin sa VIP meeting room para hindi kumalat ang mga lihim pang negosyo. Ginoong Fang, sabay tayo. Pakiusap. Ang nangyari kanina ay kakulangan namin sa serbisyo. Patawarin ninyo kami. Naku, hindi ako mangangahas. Ang Nuoxin Bank ay isa sa pinakatanyag na bangko sa buong mundo. Ako, isang hamak na tao lang. Hindi ko kayang mag-enjoy ng serbisyo nyo.
Sobra naman kayo. Ginoong Fang, ang hawak ninyo ay ang kaisa-isang Yaojin Black Card na nilimitahan ng Nuoxin Bank sa buong mundo. Kung hindi kayo karapat-dapat sa aming serbisyo, wala nang sino man sa mundo ang magiging karapat-dapat. Ngunit may isang bagay hindi pa na-activate at nagagamit kailanman ang Yaojin Black Card na ito, kaya walang sino man sa buong Nuoxin Bank ang may alam sa inyong pagkakakilanlan. At para sa kaligtasan, kailangan naming magsagawa ng kinakailangang verifikasyon ng pagkakakilanlan. Sana ay makipagtulungan kayo. Walang problema. Walang problema. Salamat po muna, Ginoong Fang. Maaari ko bang itanong, Ginoong Fang, saan nanggaling ang card na ito? Ibinigay ng iba. Ibinigay ng iba? Fang Yichen, ang kalmado mo talaga. Ibinigay ng iba, ha? At ang ibinigay pa ay isang platinum black card? Hindi ka ba marunong magsinungaling ng maayos? Ginoong Fang, itong platinum black card namin. Kinakailangan itong imbitahan ng bangko ng Nuoxin bago mo ito makuha at hindi ito basta-basta maililipat sa iba. Tanging mga kamag-anak o mga miyembro lamang ng pamilya ang maaaring gumamit nito. Maaari ko bang itanong, Ginoong Fang, ano ang negosyo ng inyong pamilya? Wala akong pamilya. Walang pamilya? Fang Yichen, nahuli ka na, hindi ba? Tito, hindi niyo po alam, itong si Fang Yichen, 5 taon siyang nanliligaw sa akin pero hindi ko siya sinagot. Isa lang siyang construction worker, naghahakot ng mga sako. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob, pilit sinasabing mayaman siya, tapos naglabas pa ng platinum black card. Fang Yichen, tinatanong ka lang ng manager. Nang ilang katanungan, hindi mo na kayang ituloy ang kasinungalingan mo. Tingnan natin kung paano ka lulusot mamaya. Ginoong Fang, huli na kitang binabalaan. Kung hindi mo maipaliwanag ng tama kung saan galing itong nakakasilaw na itim na card, may karapatan akong ituring itong ninakaw mo. Sabi ko na, bigay lang ng iba. Bigay lang ng iba? Kung gayon, ano ang relasyon mo sa taong ito? Isang taong hindi responsable. Anong kinalaman ko sa kanya? Manager, nakita mo na, hindi niya masabi kung sino ang taong iyon. Ibig sabihin, wala talagang ganoong tao, ninakaw niya lang ang card na ito. Ginoong Fang, huli na kitang binabalaan. Kung hindi mo masabi ang relasyon ng may-ari ng card sa iyo, tatawag na ako agad ng pulis. Siyang tatay ko. Ano? Tatay mo? Fang Yichen, ang galing mo namang mag-imbento. Ikaw na isang hamak na manggagawa, baka naman ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa mundo? Tama. Siya nga. Nasira na ba ang ulo mo? Kaya pala ayon sa iyo, ang anak ng pinakamayamang tao sa mundo ay isang manggagawa? Isipin mong mabuti bago ka magsalita. Kahit na random na pangalan na lang ang imbento mo, mas maganda pa kaysa sabihin mong tatay mo ang pinakamayamang tao sa mundo. Ginoong Fang, yamang sinabi mong sa iyo ang card na ito at siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Maniniwala muna kami sa iyo. Kung ganoon, sa ngayon ay paniniwalaan ka muna namin. Ngunit ang kanina ay isa lamang maliit na pagtatanong. Ngayon ay magsisimula na ang formal na pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Fang Yichen, tingnan lang natin, hanggang kailan pa tatagal ang iyong kasinungalingan. Ang unang hakbang sa pagpapatunay na ito ay ang sabihin ng serial number ng black card na Yaojin. Tanga, siguro ay ninakaw pa lang ang card, at wala pang oras para tingnan ang card number. Kung hindi niya mapapasa kahit ang isang antas na ito, hayaan siyang balian ng mga binti at itapon sa bilangguan. Sa tingin ko, mas mabilis kung tatawagan na lang natin ang pulis, mas magiging mataas ang bisa. Ginoong Fang, sa unang tanong pa lang, hindi mo na ba kayang sagutin? Kung aaminin mo ngayon na nagnakaw ka, maaari ko itong ituring na pagsuko at bigyan ka ng isang pagkakataon? 4 na 8. Iyon lang, Naglalaro lang ng tanga ang batang ito. Ang bank account number ng bangko ng Nuoxin ay palaging 18 numero. Tama, hindi naaabot ng mga manggagawa ang ganitong antas ng impormasyon. Kabisa ko na ang card number. Hindi mo ba alam, Batang Ginoong Wang, na ang Yaojin Black Card ay may naka-encrypt na password? Ay, tama. Wala kang karapatan, Batang Ginoong Wang. Anong kabaliwan yan? Paanong hindi namin malalaman na mayroong naka-encrypt na numero ang bank card ng bangko ng Nuoxin? Tiyak na nagpapanggap ka lang at nag-imbento. Ang sinabi ni Ginoong Fang tungkol sa Yaojin Black Card number ay tama. Ang ordinaryong bank card ay walang naka-encrypt na numero, ngunit itong Yaojin Black Card na limitado sa isa lang sa buong mundo ay meron. Hindi lang nakasulat ang numero sa card, pero tama ang sinabi ni Ginoong Fang na 4 na 8. Tama ang sinabi ni Ginoong Fang na 4 na 8. Ay, hindi. Ano ba ang sinasabi mo? Paanong nangyari iyon? Sigurado akong naisaulo niya lang iyan ng maaga. Tama naman, dahil magnanakaw siya ng card, kaya tiyak na naghanda siya ng maaga. Fang Yichen, talaga namang nagpakahirap ka para makapanlin lang. Kung may ganyan kang kakayahan, at inilaan mo iyan sa pagkakakitaan, bakit mananatili kang isang construction worker? gusto niyang kumita. Pero wala naman siyang kakayahan para doon. Ang alam niya lang ay manggulo. Isa siyang basura ng lipunan. Nasabi ko na ang dahilan, nasa ulo ko na ang card number,
Ano pa ba ang gusto ninyong sabihin ko? Jinong Fang, huwag kang mag-alala. Kailangan ng ilang hakbang para sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Ang pagsasaulo ng card number ang unang hakbang. Ang susunod ay ang pag-verify ng password. Manager, handa na po. Fang Yichen, siguradong hindi mo malalampasan ang pagsubok na ito. Pinapayuhan kitang pahalagahan mo ang bawat sandaling nabubuhay ka ngayon. Manager, lumabas na po ang resulta. Manager, lumabas na ang resulta. Kumusta? Matagumpay ba ang pag-verify? Diretsuhin mo ang resulta. Nag-uulat ako, Manager. Matagumpay na na-verify ang password ng gold card. Umalis ka na. Patay, patay, patay. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Tinakasan ko pala ang Diyos ng kayamanan. Yi-Chan. Sa totoo lang, ngayong araw, nagbibiro lang ako sa iyo. Gusto ko lang makita kung mahal mo pa ba ako. Kahit na medyo malaki ang biro. Tayo bukas o hindi, mamaya na tayo pupunta para kumuha ng marriage certificate. Sige na. Nagsisisi ka na? Huli na. Ikaw! Hindi pa huli. Ito ay pangalawang hakbang pa lang. Marahil ang card na ito ay ginamit lang ang default password sa simula, kaya madali niyang nalinlang ang lahat. Ngayon, ito na ang huling hakbang para ibunyag ang kanyang kasinungalingan. Ang susunod ang huling hakbang para ibunyag ang kanyang mga kasinungalingan. Wang Xiao, ano ang ibig mong sabihin? Ang pagberipika ng pagkakakilanlan ng Nuoxin Bank ay nahahati sa tatlong hakbang. Una, ang pagbigkas ng card number. Ikalawa, ang pagberipika ng password. Kung ang magnanakaw ng card ay sadyang kinuha ang card number at sinamantala ang butas sa simpleng password, madali talaga siyang makalusot. Pero dapat ninyong malaman, kami sa Nuoxin Bank, ang pinaka-mahusay na bangko sa buong mundo. Ang aming security system ay napakahigpit. Ang ikatlong yugto ay imposibleng magkamali. May ikatlong yugto pa? Ano ba talaga ang ikatlong yugto? Fingerprint verification. Fingerprint verification? Ngayon, tiyak na yan. Hindi nyo alam. Kami sa Nuoxin Bank ay mayroong pinaka-mahusay na fingerprint verification system sa buong mundo. Sapat na ang isang daliri sa ibang mga bangko, ngunit kami sa Nuoxin Bank kailangan ang 10 daliri. Ibig sabihin, dapat ang mga fingerprint ng 10 daliri ay lahat pumasa sa paghahambing ng safety verification bago mapatunayan ang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, sa unang dalawang pagkakataon sinamantala ni Fang Yichen ang butas. Pero tiyak na hindi siya makakapasa rito. Tama. Kahit gaano pa kahanda si Fang Yichen, imposibleng palitan niya ang 10 daliri niya sa card holder. Fang Yichen, ngayon, ano pa ang ipinagtatanggol mo? Hindi ko kailangan ipagtanggol ang sarili ko. Fingerprint verification, tama? Sina? Hindi ko kailangang magpalusot. Fingerprint verification, ha? Sige, gawin na. Fang Yichen, hindi mo talaga malalagpasan ng pagsubok na ito. Payong ko sa'yo, sumuko ka na lang. Para rin ito sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, hindi ba takot ka lang na baka ako ang nagnakaw ng card at madamay ang pamilya ninyong Su? Fang Yichen, huwag kang bastos. Si Xiaoyu gusto ka lang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Pero ikaw, imbes na magpasalamat, ikaw pa ang naninisi dito. Ako, si Fang Yichen. Hindi ko kailangan na hayaang isang babaeng taksil ang magbukas ng daan para sa akin. Fang Yichen. Tama na, tigilan nyo na ang pagtatalo. Totoo ba o hindi ang sinasabi ni Ginoong Fang? Malalaman natin kapag sinubukan. Ginoong Fang, ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag pumalpak ang fingerprint scan mo, i-activate ang Nuoxin Security Alarm System at lalabas ang mga puwersa ng lupa, dagat at himpapawid. Kapag dumating iyon, huli na para magsabi ka pa ng totoo. Ginoong Fang, ayaw mo bang pag-isipang mabuti? Hindi ko kailangang mag-isip pa. Sige, umpisahan na. Mabuti. Sana huwag kang magsisi pagdating ng oras. Baka kayo ang magsisi sa huli. Baka kayo ang magsisi sa huli. Direktor, kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Kung gagamitin natin ang pinakamataas na pag-verify ng identity para kay Gi, Fang, ibig sabihin lang nito na wala tayong tiwala sa kanya bilang bangko. Paano kung napagbintangan lang natin siya? Fang, ang kahinatnan niyan ay hindi natin masisikmura. Ako ang direktor ng bangko? Ako ang masusunod dito? Fang Yichen, nakikita mo ba? Ang taong dinala mo ay hindi ka matutulungan. Pinapayuhan kitang kusang umamin ng maaga. Kung hindi, kapag lumabas na ang resulta ng pag-verify, wala ka ng pag-asa. Hindi talaga aamin ng batang ito hanggat hindi siya napipilitan. Kung hindi pa rin siya magsisisi, kailangan na naman nating magpakahirap. Putulin niyo ang lahat ng 10 daliri niya, tapusin na natin ang buhay niya.
Umakyat ka. Direktor, handa na ang fingerprint system. Maaari na tayong magsimula sa pag-verify. Jifang, ikaw na. Ano na? Anong nangyayari? Direktor, tagumpay ang pagtutugma ng fingerprint. Ngayon, kumpleto na ang ebidensya. Tay, ano po ang ibig sabihin yan? Bago ako umalis kaninang umaga, nagpadala na ako ng tao para alamin ang impormasyon tungkol sa itim na card na may Yaujin. Hindi si Fang Yichen ang may hawak ng card na ito. Ano? Tito, paanong nangyari iyon? Hindi ba't na-validate na ang pagkakakilanlan niya kanina? Oo nga, hindi dapat pinagsasabi iyan ng basta-basta. Hindi ba't nakumpleto na ni Fang Yichen ang pag-verify ng 10 daliri kanina? Paanong magiging peke ito? Ang may-ari talaga ng card na ito ay nasa Jiang Province pero hindi ang Fang Yichen na ito, kundi ang commercial goddess ng Jiang Province, si Song Yanran, si Miss Song. Ano? Si Miss Song? Ang commercial goddess ng Jiang Province? Ang lahat ng nangyari kanina ay naglaro lang ako ng isang drama kasama sila. Ang mga nangyari ngayon lang ay naglaro lang ako ng isang drama kasama sila. Hindi mo naman siguro masabi yan, manager. Naipasa na ang triple identity verification. Nakita ko na ang resulta at kumpirmado ring walang mali sa sistema. Bakit si Song Yanran ang naging may-ari ng card na ito? May gana ka pang itanong yan? Kung hindi ako gumawa ng kalokohan sa sistema ng bangko, paano kita mahuhuli na ganyan kalaking isda? Manager, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Gusto mo pa bang linawin ko? Ikaw ay nagnanakaw ng pondo, pinagtatakpan ng mga kriminal, at nakipagsabuatan kay Fang Yichen para lokohin kaming lahat. Ngayon, malinaw na itinuturo ng ebidensya na ang tunay na may-ari ng card na ito ay hindi si Fang Yichen. Ano pa ang gagamitin mong pantanggi? Gumagawa ka ng masasamang paraan para lang makakuha ng pera at gusto mo pang makipagkumpetensya sa akin para sa posisyon ng manager. Panaginip. Bakit nangyayari ito? Fang Yichen, kung hindi dahil sa malaking planong ito ng aking tiyuhin, hindi ko malalaman na magaling ka palang umarte. Sabi ko na, sa akin talaga itong card na ito. Hindi ko kilala kung sino man ang Miss Song na iyan. Natural lang na hindi mo siya kilala. Fang Yichen, isa ka lang hamak na manggagawa? Paanong makakakilala ka ng ganoong klaseng malaking tao? Itay, malaking usapin ito. Kung malalaman ng labas na ninakaw ang ating Yaujin Black Card, baka maapektuhan nito ang ating reputasyon. Gayunpaman, dapat pa rin akong magpasalamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko mahuhuli ang ganoon kalaking peste sa Nuoxin Bank? Shilei. Manager, may mali rito. May hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Hintayin mo na lang na makulong at ipaliwanag mo sa mga pulis. Ngayon, ipinapahayag ko na, simula ngayon, sisantihin si Shilei sa kanyang posisyon bilang vice-presidente ng Nuoxin Bank. Lahat ng kanyang ari-arian ay kukumpiskahin at siya ay maba-blacklist. Hindi na muling tatanggapin. Presidente, may pamilya akong kailangan kong buhayin. Hindi mo ito magagawa. Dalhin ninyo ang peste na ito. Wang Kang Nian? Wang Kang Nian. Wala kang galang. Ang pangalan ba ni G? Wang ay tatawagin lang ng isang tulad mong construction worker? Papasok na sa kulungan ang kasabwat mo? Hindi ka pa baluluhod at magmamakaawa agad? Nagmamalaki ka pa rin dito? Fang Yichen, ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay nararapat lang. Kasalanan mo iyan. Hindi ka pa ba luluhod at magmamakaawa? Kung luluhod ka ngayon at hahalik ng 20 beses sa paa ng tatay ko, baka isaalang-alang ko pa na patawarin ka. Kung hindi, ipinapangako ko, ngayon na ang katapusan mo at dito ang magiging libingan mo. Ang pamilyang Wang ay napakayabang. Uupo lang ako rito ngayon. At gusto kong makita kung sino ang makakakuha sa buhay ko. Isa pa, aalisin ko ang lahat ng pondo sa Nuoxin Bank. Fang Yichen, natatakot ka na ba at nawala ka na sa katinuan? Kung mayroon ka ngang kahit isang sentimo, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang magsasara ng account mo. Ang Nuoxin Bank ay hindi nakikipagtulungan sa mga taong may masamang pag-uugali. See? Isara na natin ang account. Wala kang galang. Ninanakaw na card at pinapasara mo pa sa akin. Napakalakas ng loob mo. Tatawagan ko na ngayon si Miss Song at malalaman na mamaya ang totoo. Tay, tawagan mo na agad. Kapag nalaman ni Miss Song na ninakaw ang kanyang Diamond Black Card, baka maapektuhan pa ang buong bangko. Oo nga, Tay. Kapag umalis ang Diamond Black Card ng matagal sa may-ari, magti-trigger iyon ng alarm system. Talagang magkakagulo tayo kapag nangyari iyon. Miss Song, ako po si Wang Kang Nian, ang presidente ng Nuoxin Bank. Isang Diamond Black Card na nagtatapos sa 00001 ang ninakaw, nahuli na po namin ang 2 kriminal at ihahatid na sana namin sa pulisya. Pakisadya po kami para magbigay ng patotoo.
Naghihintay po kami sa inyo sa VIP room ng Yunchi Pavilion. Mamaya makikita ko. Kapag dumating na ang tunay na may-ari ng Diamond Black Card, magiging katulad ka pa rin ba ng kanina? Na mayabang? Magiging ganito ka pa rin kagarbo at katapang? Tito, nabalitaan ko na. Itong si Miss Song ay siya palang pinakamayamang tao sa ating Jiang Province. Hindi lang siya isang henyo sa negosyo, kundi maganda pa. Tama. Si Miss Song ang pinakamalaking kliyente ng Nuosin Bank. Ang deposito niya ay sumasakop ng higit sa 70% ng Nuosin Bank. Ganito na lang ang sabihin ko. Sa loob ng DAC siya ang makakahigit. Kay Miss Song ay si Mr. Fang Kanghai lang. Narinig ko rin na ang Tianlong Group sa likod ni Miss Song ay siya ring pinakamalaking shareholder ng Nuoxin Bank. Tama, personal na itinatag ni Miss Song ang Tianlong Group, binigyan siya ng puhunan ni Mr. Fang Kanghai at kalaunan, namuhunan din siya sa Nuosin Bank. Siya ang pinakamalaking shareholder ng Nuosin Bank. Maaaring sabihin na ang kagalitan si Miss Song ay parang kagalitan na rin ang sarili mong mga magulang. Kaya pala, itong si Song Yanran ay isa lang palang tauhan ng tatay ko. Fang Yichen, alam mo na ba ngayon kung gaano kakahangal na kinalaban mo ang hindi dapat kalabanin? Isang simpleng pinakamayamang tao lang ng Jiangcheng. Hindi ko siya binibigyan ng halaga. Tumigil ka na, Fang Yichen. Kung hindi mo ba sasabihin ng mga ganyang kayabangan, mamamatay ka ba? Si Miss Song ay halos idolo nating lahat. Isang nilalang na hindi natin maaabot. Isang karangalan na makita siya ngayon. Malaki ang posibilidad na magbabago nito ang ating kapalaran. Nandito ka pa at nagsasabi ng mga walang kuwentang salita? Hindi mo ba alam kung paano isulat ang salitang kamatayan? Huminahon ka na, Xiao Yu. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa taong walang silbi. Baka kapag nakita tayo ni Miss Song na kasama ang basurang yan, magkaroon ito ng masamang epekto sa ating pamilya Su. Huwag kang mag-alala, Ma. Naputol ko na ang ugnayan ko kay Fang Yichen. Hindi makakaapekto sa atin ang kanyang ginawa ngayon. Mabuti kung ganun. Sana naman ay panindigan mo ang sinabi mo. Ang ginawa niya ngayon ay hindi makakaapekto sa atin. Mabuti kung ganoon. Umaasa akong paninindigan mo ang iyong mga sinabi. Basta't huwag mo lang pagsisihan mamaya. Ang daming salita. Putulin ang isang binti sa pamamagitan ng paggawa nito. Turuan siya ng leksyon. Opo. Ginoong Fang. Ginoong Fang. Binibining Song, hindi naman talaga siya Ginoong Fang. Siya ang magnanakaw na kumuha ng iyong Platinum Black Card. Aalisin ko na siya para sa iyo, para hindi na makasira sa paningin mo. Binibining Song, bakit mo ginagawa iyan? Tanga na walang mata. Binibining Song, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Itong si Fang Yichen, isa lang siyang alipin ko, para pakasalan ko siya. Hindi siya nag-atubiling nakawin ang iyong Platinum Black Card. Sabi pa niya kanina na sa kanya ang card. Ang basura na iyan, huwag mo siyang tatantanan. Alipin na basura? Oo, Binibining Song. Dapat mo talaga siyang parusahan ng husto. Sa tingin ko ang dapat parusahan ngayon ay kayo. Ginang Song, kayo ang pinakamalaking shareholder ng bangko ng Nuoxin. Bakit kayo ganyan kabukas palad sa isang taong nagnakaw ng inyong card? Ang pagkatao ni Ginoong Fang ay hindi ninyo dapat pinupuna. Ngayon, gusto kong lahat kayo na nakasakit kay Ginoong Fang ay magbabayad. Ang pagkatao ni Ginoong Fang ay mas mataas kaysa sa inyong lahat. Lumuhod kayo at humingi ng tawad ngayon din. Paanong nangyari yan? Isa lang siyang basurero. Ang galing mo pala, Fang Yichen. Akala ko isa ka lang simpleng manggagawa, pero napakabait mo pala. Lihim kang nagtatrabaho bilang gigolo para sa iba? Lu, Bakit mo ako binuhusan? Bakit mo ako tinapunan? Kung hindi ka marunong magsalita, ako ang magtuturo sa iyo ng tama. Ngayon, bilang chairman ng Nuexin Bank, tinanggal ko si Wang Kangian sa lahat ng kanyang posisyon sa Nuexin Bank. Kasabay nito sa pandaigdigang pananalapi, iba-blacklist siya ng tuluyan at hindi na muling tatanggapin. Binibining Song, kaawaan mo naman ako. Ang Noexin Bank ay ang aking negosyong pinagtayuan sa loob ng ilang dekada. Hindi mo ako basta-basta na lang pwedeng palayasin. Ang isang taong tulad mo na nananamantala sa kapangyarihan ng iba. Sisirain mo lang ang reputasyon ng Nuexin Bank. Wang Kangian, pakinggan mo akong mabuti. Ikaw at ang anak mo, at ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya. Huwag na huwag kayong tatapak sa Nuexin Bank. Binibining Song, paano naman iyan mangyayari? Shilai, Binibining Song, alam ko ang lahat ng ginawa mo kay Ginoong Fang ngayon. Makatarungan, malinis, at walang pinapanigan. Simula ngayon, ikaw na ang magiging manager ng Nuexin Bank. salamat sa tiwala, Binibining Song. Binibining Song, hindi po pwede iyan. Binibining Song, nagmamakaawa ako sa iyo.
Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Nagmamakaawa ako sa iyo, Binibining Song. Isang grupo ng mga asong tumatahol. May tao ba riyan? Huwag na huwag ninyong hayaang makabalik ang mga walang kwentang tumatahol na ito. Kundi, kalad ka rin ninyo silang lahat palabas. Opo. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Fang Yichen, maghintay ka lang. Kahit gaano ka pakalakas, wala ka pa rin kuwenta kundi isang amoy pawis na manggagawa. Ang isang natuyot na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa isang kabayo, maghintay ka. Kunin ninyo siya. Tara na. Batang Ginoong Fang. Sabihin mo sa akin. Bakit mo ako tinulungan? Pagpupugay, Batang Ginoong Fang. Ako si Song Yanran. Ako ay ipinadala sa utos ng iyong ama. Gusto po ng inyong ama na kumbinsihin ko kayo. Siya. Alam ko na. Nakapag-desisyon na ako. Babalik na ako para magmana ng negosyo ng pamilya. Napakagaling Ginoong Fang, tiyak na matutuwa si Boss Fang. Kung gayon, sumama na kayo sa akin pabalik sa Yanjing. Naghahanda na ang inyong ama ng isang villa para sa inyo. Hinihintay na lang po kayong umuwi. Hindi. Hindi pa ako pwedeng bumalik ngayon. Dahil may isa pa akong mahalagang bagay na kailangan gawin. Naiintindihan ko. Tinulungan ko na kayong bilhin ang pinakamalaking Tianlong Group sa probinsya ng Jiang. Kahit na ang pinakamalaking shareholder ng Tianlong Group ay ang inyong ama. Dahil mayroon pa akong isang napakahalagang bagay na kailangan gawin. Naiintindihan ko, nabili ko na para sa inyo ang pinakamalaking Tianlong Group sa lalawigan ng Jiang. Kahit na ang chairman ng Tianlong Group ay ang inyong ama. Ang lahat ng shares ay nasa inyo na ngayon. Maaari na kayong pumunta bukas sa Tianlong Group para sa turnover. Ay, ito ang singsing ng inyong bagong pagkakakilanlan bilang chairman. Ang Black Card na walang limitasyon. Ang numero 1 Tianlong Group sa lalawigan ng Jiang. 5 taon na. Talagang pagsisisihan ni Suyu ang lahat ng kanyang ginawa. Young Master Fang, sa pagkakaalam ko, ang Su Group ng pamilyang Su ay itinuturing na mababa sa mundo ng negosyo at ang pamilyang Wang ay pinalayas ng Nuoxin Bank. Ngayon, si Wang Kangnian ang kanilang tanging maaasahan. Gayunpaman, kahit na nagkaroon ng kooperasyon ang Tianlong Group at Wang Group noon, hindi sapat ang laki at kalagayan ng operasyon nito para magdulot ng malaking pagbabago. Ngayon, ang pakikipagtulungan sa Tianlong Group ang tanging pagkakataon ng pamilyang Wang at pamilyang Su na makabawi. Kaya, ano ang gusto mong gawin? Ngayon, alam na ng lahat sa lalawigan ng Jiang na may isang misteryosong bilyonaryo na bumili sa Tianlong Group. Mag-host ako ng isang banquet bukas at ipapaalam sa mga kilalang tao ang inyong pagkakakilanlan. Siguradong dadalo sila sa banquet. Maaari ninyo silang bigyan ng magandang leksyon. Gawin mo ang sinabi mo. Kung gayon, aayusin ko muna ang ilang bagay sa Tianlong Group para sa inyo. Ay, teka, ito rin ay regalo sa inyo ng inyong ama. Inaasahan ko ang muling pagkikita bukas. Suyu, naghiwalay tayo dahil sa pera. Sana hindi ka magsisi bukas. Nagpalit ng may-ari ang Tianlong Group. Ano? Nagpalit ng may-ari ang Tianlong Group? Kapag nagpalit ng may-ari ang Tianlong Group, ito ang magiging perpektong pagkakataon para makabawi ang aming pamilyang Wang. Kunin mo ang siyam na bahagi ng kayamanan ng pamilyang Wang ngayon at ipadala mo sa Tianlong Group. Ang pagbangon muli ng pamilyang Wang ay nakasalalay sa pagkakataong ito. See? Magbabago na ang panahon sa lalawigan ng Jiang. Ang probinsya ng Jiang ay magbabago. Dumating na ang pagkakataon. Kapag ang Tianlong Group ay nagpalit ng may-ari, mangangahulugan ito ng malaking pagbabago sa buong mundo ng negosyo sa probinsya ng Jiang. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Dadaling kita para magpakita ng maayos sa bagong chairman. Sa oras na iyon, maaari na tayong maging lubos na matagumpay. Mula noon, walang makakagiba sa aking posisyon. Kung maaari tayong mauna sa ibang mga pamilya na makita ang bagong may-ari ng Tianlong Group, ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataon na mapaboran ng Tianlong Group. Sa oras na iyon, ang problema sa kakulangan sa pondo na kinakaharap ng Sushi Group ay malulutas na rin. Huwag kang mag-alala, Yu. Inayos na ng tatay ko ang lahat. Sumama ka sa akin bukas. Kapag nakasama natin ang Tianlong Group, hindi lang yang maliit mong kakulangan sa pondo, maging ang paglista ng kumpanya ay hindi na magiging problema. Fang Yichen, nakikita mo ba? Ang aking kinabukasan, hindi mo maaabot. Ginoong Fang, inayos ko na si Chen Hai para sunduin ka kaagad. Siya? Hindi nagmamadali.
Ang Tianlong Group na ito ay ganito lang. Oy, hindi ba ito ang sikat na playboy, si Ginoong Fang? Bakit? Iniwan ka ba ng Miss Song, hindi ka na makakain ng libre, at naghahanap ka ng trabaho dito sa Tianlong Group? Oo, nagtatrabaho ako. Ngunit hindi ako naghahanap ng trabaho. Bakit? Naging gwardiya ka? Kung ano man ang ginagawa ko, may kinalaman ba sa iyo? Pang Ichen, hindi ka ba pwedeng maging mas seryoso? Sabi mo magpapalit ka ng trabaho, wala namang problema doon, wag lang dito. Ang Tianlong Group na ito ay tumatanggap ng mga kilalang pamilya at sikat na tao sa buong mundo araw-araw. Hindi ito lugar para sa isang tulad mong tagabuhat ng semento. Suyu, hiwalay na tayo. May kinalaman ba sa iyo ang ginagawa ko? Nagkamali ba ako sa sinabi ko? Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Ang tulad mo, walang diploma, walang kakayahan at walang karanasan sa trabaho, isang basura na marunong lang magbuhat ng mabibigat. Kahit pa pumunta ka sa sushi group namin, siguradong matatanggal ka agad-agad, lalo na dito sa Tianlong Group. At isa pa, nandito tayo sa Tianlong Group. Tama ang sinabi ni Xiaoyu. Matagal na ring magka-partner ang Wang Group ko at Tianlong Group. Ganito na lang, papakiusapan ko sila ng ilang magandang salita para sa'yo. Ilipat ka na lang nila sa paglilinis ng banyo para hindi ka na mapahiya dito sa lobby, baka makaistorbo ka pa sa mga bigating tao. Bakit hindi ka pa magpasalamat agad kay Young Master Wang? Mas mabuti nang maglinis ka ng banyo dito sa Tianlong Group kaysa buhat-buhat ka ng sako sa construction, di ba? Malay mo ikaw pa ang maging pinakamatagumpay sa pamilya ninyo. Ang ganitong sobrang swerteng pagkakataon, hindi mo pa ba luluhuran at tatanggapin agad? Ganyang swerte, ipagkaloob mo na lang kay Young Master Wang. Hindi ko kailangan yan, ako si Fang Yichen. Pang Yishin, huwag ka nang magpamisteryoso dito. Hindi ka ba naman pumunta rito para pakiusapan akong balikan ka? Sinisigurado kong imposible yan. Mamaya, makikilala na namin ang bagong chairman ng Tianlong Group. Makakaakyat na ako sa tugatog sa isang iglap. Ang katulad mong basura sa pinakamababang antas ng lipunan. Sa tingin mo ba makikisama pa ako sa'yo? Una, pumunta ako sa Tianlong Group dahil may sarili akong mga bagay na aasikasuhin, hindi para hanapin ka. Ikalawa, bilang tao, huwag kang pumuwesto ng masyadong mataas. Kapag masyado kang mataas, mas masakit ang bagsak mo. Ikatlo, kayong dalawa parang langaw na ang ingay nyo at sobrang inis na ako. Kung ganoon, lumayas na lang kayong dalawa. Ikaw, Walang silbi ka. Ano bang pakay mo rito sa Tianlong Group, ha? Naalala ko na, magbabantay ka lang pala bilang guard. Sa tono ng pananalita mo, baka isipin pa ng iba na ikaw ang bagong chairman. Sa totoo lang, medyo kahawig ka pa. Ng isang langaw. Pang Ishan, ang tao dapat marunong kilalanin ang sarili. Ang katulad mong walang silbi naglalakas loob na pagsalitaan kami na nasa alta sosyedad. Sa tingin ko, malapit ka ng sipain at palayasin. Pinapaalalahanan ka lang namin para sa ikabubuti mo. Ang iingay ninyo. Kayo ba ang kusang lalayas o ipapapalayas ko pa kayo? Fang Yishen, nabubuwang ka na ba matapos makipaghiwalay? Nandito ka sa Tianlong Group. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magyabang dito? Young Master Wang, Fang Yichen, nasisiraan na ba kayo? Naglakas loob ka ba akong saktan? Ngayong araw, siguradong babalian kita ng mga binti at puputulin ang dila mo para maranasan mo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan, mga tao. Sisiguraduhin kong babaliin ko ang binti mo ngayon, pupuputulin ko ang dila mo, at gagawin kong miserable ang buhay mo, mga guwardiya. Ginoong Wang, ano po ang iuutos ninyo? Ito ba ang pag-uugali ng Tianlong Group sa mga kasosyo? Isang hamak na guwardiya lang, pero ang lakas ng loob na maging mapangahas. Ginoong Wang, wala pong ganyang tao sa Tianlong Group. Hindi ko po siya kilala. Ano? Fang Yishen, nagsisimula ka na namang maglaro ng pandaraya dito? Kaya bakit hindi mo siya agad itaboy palabas? Opo, mga walang kinalaman, hindi kayo pwedeng magtagal sa Tianlong Group. Umalis ka na. Kung sino-sino na lang ang nakakarating sa Tianlong Group, nakakabuwisi talaga. Hindi mo man lang titingnan ang pagkatao ko. Para lang paalisin ako? Isa ka lang amoy pawis na construction worker. Anong pagkatao meron ka? Nakikita mo ba? Kahit ang mga guwardiya dito ay mga tao na pangarap mo lang maabot. Walang pag-aatubili kong sasabihin na ang buong Jiang Province ay yumuyukod sa paa ng Tianlong Group. Kahit pa ang mga sikat na tao at mayayaman ang dumating, kailangan pa rin nilang magbigay galang sa amin. At ikaw, isa ka lang aso. Mga guwardiya, ali kayo.
palabasin siya at bugbugin. Fang Yichen, isa ka lang langgam na kayang durugin ng kahit sino. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magyabang dito? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Young Master Wang at baka pwede pa kitang tulungan para hindi ka maputulan ng kamay o paa. Pababain mo si Cheng Hai para makita ako. Hindi, Fang Yichen. Bakit mo naman naisip na may kinalaman ka sa Tianlong Group? Pero may isang bagay, tama ang hula mo. Talagang ang may general manager na nagngangalang Cheng sa Tianlong Group. Pero isa siyang napakataas na tao, paanong maihahambing ka, isang basura sa kanya. Si Cheng Hai lang. Mataas na ba siya sa paningin mo? General Manager Cheng bilang General Manager ng Tianlong Group? Siya ang pinakamataas na pinuno na nakikita ng lahat ng mga mayayaman na pamilya na pumupunta sa Tianlong Group. Hawak niya ang lahat ng kooperasyon sa negosyo sa buong Jiang Province at may kapangyarihan siyang magdesisyon sa buhay at kamatayan ng mga pamilya. At ikaw, hindi ka karapat-dapat banggitin ang pangalan niya. Si Cheng Hai. Sa paningin ko, wala siyang halaga. Ang lakas ng loob mo, diretso mong binanggit ang pangalan ni Manager Cheng. Ngayon, hindi ka na magiging mapalad, tiyak na mamamatay ka. Nakikita mo ba? Ito ang 70% ng ari-arian ng pamilya namin. Kapag inialay ko ito kay Manager Cheng, ang Wang Group at ang Tianlong Group ay magkakaroon ng malalim na kooperasyon. Ang kumpanya ng pamilya namin ay maipo-IPO, malapit na yan. Samantalang ikaw, isa ka lang putik na walang silbi. Ang galing talaga ni Young Master Wang. Hindi tulad ng iba. Walang nagagawang tama. Pangarap lang ang alam. Ikaw ang nangangarap. Ang Tianlong Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga mababang uri at walang kwentang service provider. Bakit pa kayo nakatunganga? Kumilos na! Baliin ang dalawang binti niya at itapon sa labas. Itong taong ito ay nanggugulo, Manager Cheng. Manager Cheng, sa wakas dumating na po kayo. Naglalaman ito ng 3 bank card ng pamilya Wang, 2 ari-arian, at isang listahan ng asset. Sana ay suportahan niyo pa ang pamilya Wang sa hinaharap, Manager Cheng. Anong kaguluhan ito na ginagawa ninyo dito? General Manager Cheng, ang anghel na ito ang nagdudulot ng gulo dito sa Tianlong Group. Naglakas loob siyang banggitin ang pangalan mo at wala pang galang. Nakikita mo ba? Ito ang General Manager ng Tianlong Group. Ngayon mamamatay ka na, makita ang ganitong malaking tao. Pwede ka nang mamatay nang walang pagsisisi. Fang Yichen, ginulat mo pa si General Manager Cheng. Tapos ka na talaga ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan, hindi na kita matutulungan. Ikaw po ba si Ginoong Fang Yichen? Kumusta, Ginoong Fang? Ako si Cheng Hai ng Tianlong Group. At sadyang pumunta ako rito para sunduin kayo. General Manager Cheng, nagkamali ata kayo? Susunduin niyo siya? Ang Tianlong Group, kailan pa nagsimulang personal na sunduin ang isang maliit na guwardiya? General Manager Cheng, kahit na hindi dapat ipagsabi ang problema sa pamilya, talagang ayaw kong malinlang kayo ng isang walang kuwentang tao. Wala siyang iba kundi isang alagad ko lang. Siya ay isa lang sip-sip ko. 5 taon na siyang nanliligaw sa akin. Walang sinuman ang mas makakaalam na siya ay walang iba kundi isang taong mahina na nagbubuhat ng sako sa construction site. Hindi siya karapat dapat manatili dito sa Tianlong Group. Manager Cheng, nalilito po kayo? Tumahimik. Sino ka para magsalita rito? Ikaw na walang alam sa tamang pag-uugali, tanggal ka na sa trabaho, lumayas ka kaagad. Ang Tianlong Group ay may ganitong klaseng kasosyo. Labis akong nasasaktan. Simula ngayon, ang Tianlong Group ay hindi na tinatanggap si Young Master Wang. General Manager Cheng, desidido ka bang protektahan ng walang kuwentang ito, ha? Ako pa rin ang presidente ng Wang Group. Ang pagbaliwala mo sa akin ng ganito, hindi ba ito masama? Napakalakas ba ng Wang Group ninyo? 70% ng taunang kita ng Wang Group ay nagmumula sa aming Tianlong Group. Bukod pa rito, nabalitaan ko na ang iyong ama ay sa pilitang pinaalis sa posisyon ng Nuoxin Bank. Kung tatapusin namin ng Tianlong Group ang aming kooperasyon, ang inyong pamilya Wang ay malulugi kaagad. Manager Cheng. Manager Cheng. Karapat dapat akong mamatay? Karapat dapat akong mamatay. Ang Tianlong Group ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga taong mababa ang moralidad. Simula ngayon, putulin ang lahat ng kooperasyon sa Wang Group at sino man ang nakikipagtulungan sa Wang Group o mga kumpanya, putulin ang ugnayan. Masusunod. Sinasabi ko sa iyo, Wang Hao, huwag kang umasa na mula sa Tianlong Group ay makakakuha ka ng kahit isang kusing. Ano ka ba para magsabi ng ganyan? Papatayin kita ngayon. Ano ka ba? Para magpakita ng kawalang galang kay Young Master Fang?
Cheng Hai, kakapalit lang ng may-ari ng Tianlong Group. Tingin ko siguro alam mong hindi ka na magtatagal sa posisyon mo bilang general manager. Kaya sinamantala mo ang pagkakataong ito para tanggapin ang iligal na pera ng batang ito. At nakipagsabwatan ka para umarte sa eksenang ito, hindi ba? Sa huli, isa ka lang namang general manager. Mayroon ka pang board chairman sa itaas mo. Kayong dalawa ay nagkaisa para sirain ang imahe ng Tianlong Group. Hindi ka ba natatakot na kapag nalaman ng mga nasa itaas, parurusahan ka nila? Tingnan lang natin, pupuntahan ko ngayon mismo ang chairman. Sino ang gumagawa ng ingay dito? Ako si Dongqing, ang kalihim ng chairman. Bakit kayo sumisigaw dito sa loob ng Tianlong Group? Ano bang pinaggagawa ninyo? Kalihim Dong, hindi ako ang may gawa. Siya. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo ng walang kabuluhan. Kung patuloy kang sisigaw, wag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa iyo. Ginoong Fang, pasensya na't napaghintay kita. Unahin muna natin ang importanteng bagay. Tara na. Kalihim Dong, maaari ko bang malaman kung available ang chairman ngayon? May mahalaga kaming kailangang pag-usapan. Ginoo. Kung wala kang pahintulot, hindi mo maaaring makita ang aming chairman. Maaari po bang maghintay na lang kayong dalawa dito? Ginoong Fang, dito po. Young Master Wang, ano na ang gagawin natin ngayon? Isang walang kwenta. Akala mo ba ay makakagawa siya ng himala? Nakita mo na? Galit na si Kalihim Dong sa kanya? Siguradong dinala na siya para asikasuhin? Maghihintay lang tayo dito. Pagkatapos kong ihandog ang 70% ng ari-arian ng pamilya Wang sa chairman at kapag nakuha ko ang kanyang pabor, tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na kalabanin ang aming pamilya Wang. Tama, ang Tianlong Group ay bagong nagbago ng may-ari. Tiyak na magkakaroon ng malaking pagbabago. Itong si Cheng Hai na walang pakiramdam. Tiyak na sasama kay Pang Ichen at magiging mga biktima. Pagkatapos kong makita ang chairman, huhubaran ko siya ng balat. Pangulong Direk, simula ngayon, ang Tianlong Group ay ipinagkakatiwala ko na sa inyo para pamahalaan. Ano man ang kailangan ninyo, sabihin nyo lang sa akin ng direkta. Tungkol naman sa inyong pagkakakilanlan, ipapaalam ko ito sa lahat bukas sa piging. Pagtiisan nyo muna ang kalagayan ninyo ngayon. Hindi big deal ang kaunting pagtitiis na iyan. G, Song, si Wang Hao ng Wang Group. At si Suyu ng Su Group ay nasa labas pa. Kailangan ba nating paalisin sila? Mula ngayon, ang mga ganitong basura ay hindi na dapat lumabas sa Tianlong Group. Masusunod po. Pangulong Direk, sa piging bukas, kailangan nating mag-public bidding para sa proyekto ng tourist town na pinagkagastusan ng malaki. Kailangan ninyong ayusin ang lugar para sa pagpapaunlad na ito. Dito na lang. Sige po, aayusin ko na ngayon ang mga kaugnay na bagay. Teka, Pangulong Direk, ang Yun City at ang mga kaugnay na industriya ng konstruksyon ay lalahok din sa bidding na ito. Sa tingin ninyo, hindi ba dapat nating makita muna ang mga kasaling kumpanya? Hindi na kailangan. Ipinagkakatiwala ko na iyan sa inyo ng buo. Sige po, kung gayon, sa piging bukas, ipapahayag ko sa lahat ang inyong pagkakakilanlan at saka ia-anunsyo ang mga kumpanyang kasali sa bidding. Wang Xiao, sa tingin mo ba ay tatanggapin tayo ng chairman ng Tianlong Group? Kakapalit lang ng may-ari ng Tianlong Group at naglabas ka agad ng malaking proyekto. Kahit na ang Su Group, makakakuha lang ng kaunting bahagi mula rito. Tiyak nakikita na ng malaki. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Matagal nang may kooperasyon ang Wang Group ko sa Tianlong Group. Kapag naging matagumpay ang paghahandog ng regalo, bigyan nila ako ng kaunting paggalang. Kahit na hindi manalo ang Su Group, maaari kitang bigyan ng bahagi mula sa 30% ng makukuha ng Wang Group. Kung talaga tayong makikipagtulungan sa Tianlong Group, ang Su Group natin ay siguradong uunlad at tataas. Ikinalulungkot ko, hindi namin tinatanggap kayong dalawa sa Tianlong Group. Pakiusap, umalis na kayo. Naparito kami upang magbigay ng regalo sa chairman. Sino ka para pigilan kami? Si Fang Yichen siguro. Siya ang nagsabi ng masasamang bagay tungkol sa amin sa chairman. Fang Yishen, ikaw pala ang may pakana nito. Wang Hao, mag-isip ka na lang ng mabuti. Kung ano ang mangyayari sa kumpanya ng pamilya Wang ninyo. Kalihim Dong, maaari na kaming umalis. Ngunit ito ang 70% ng ari-arian ng pamilya Wang. Pakisabi na lang po sa chairman. Ang maliit mong ari-arian. Hindi namin papansinin sa Tianlong Group. Mga gwardiya, palabasin sila. Umalis na kayong dalawa. Ginoong Wang, ano bang nangyayari? Parang pakiramdam ko itong si Fang Yichen, hindi siya ganoon kasimple.
Huwag kang mag-alala, maya-maya lang itong si Fang Yichen na walang kuwenta, mapapalayas din. Kung ayaw mong maniwala, dito na tayo maghintay. Ingat po kayo, Chairman. Bakit sila ganoon na lang igalang si Pang Yichen? Bakit may mamahaling kotse pa siya? Hindi kaya may koneksyon talaga siya sa Tianlong Group, ano? Paano nangyari yan? Huwag mong kalimutan, 5 taon siyang nanliligaw sa iyo. Kung may koneksyon talaga siya sa Tianlong Group, hindi mo pa ba alam noon pa man? Ang nangyari lang ay natanggap siya bilang security guard. Tama. Siya ay isang ganap na walang kuwenta. Ang kotse niyang yan. Baka inarkila lang niya dahil pupunta siya sa Tianlong Group ngayong araw. Bakit mo pa iisipin ang ganyang klaseng walang kuwenta? Bukas na ang araw ng open bidding para sa tourist town ng Tianlong Group. Ang kapangyarihan ng pamilya Wang ay higit na nakakalamang sa ibang pamilya. Sigurado akong makukuha ko ang bidding bukas, pagkatapos ng bidding banquet. Ako mismo ang magpapawala sa walang kuwentang yan. How? Para lang sa babaeng yan. Talaga bang balak mong ibigay sa kanya ang 30% ng mapapanalunan natin? 1 bilyong proyekto yan. Tay, matagal na tayong may partnership sa Tianlong Group, maliit na bagay lang ang kikitain natin, oras lang ang kalaban. Noong taong nawasak ang Su Group ni Suyu, kahit ikaw ay hindi mo sigurado kung maibabalik mo ito sa tamang landas. Pero si Suyu gumamit lang ng 5 taon at naabot niya ang ganitong taas ng Su Group. Ang galing niya ay kahanga-hanga. Isang panandaliang proyekto, kapalit ng pabor ng isang business genius. Sulit na sulit. Saka, ang focus ng banquet na ito ay hindi kailanman ang bidding. Kung gayon, iyon ba ay tungkol sa importanteng tao na iyon? Tama. Ngayong gabi, lalapit ako sa kanya bilang partner ng Tianlong Group upang makipag-ugnayan. Kapag nakuha ko ang koneksyon na yan, tiyak na gagamitin ni Suyu ang impluensya ng pamilya Wang. Si Suyu ay magiging akin din sa huli, at ang Su Group ay magiging atin din sa bandang huli. Anak, ngayong gabi kailangan mong makipagkilala sa mas maraming importanteng tao. Silang tatlo, sila ang pinakamataas na may hawak ng kapangyarihan ng Dingxin ng Jiang Province, Tengda at Xingyao Groups. Sila ang sumisimbolo sa pinakamataas na kapangyarihan sa Jiang Province. Hawak nila ang buhay at kamatayan ng lahat sa mundo ng negosyo ng Jiang Province. Paano naman ang Tianlong Group? Ang Tianlong Group, hawak nila ang kanilang buhay. Sila ang mga dating katuwang ng Tianlong Group. 70% ng kita ng pamilya, halos lahat ay nagmumula sa Tianlong Group. Si Ginoong Zhao, Ginoong San, Ginoong Li. Dumating si Ginoong Su. Nabalitaan ko na si Ginoong Su ay para sa tender ng Tianlong Group, tiyak na makukuha. Pinararangalan kong painumin ka, Ginoong Su. Maraming salamat po. Xiaoyu. Pasensya na, mawawala muna ako saglit. Pang Yichen, paano ka nakapasok dito? Pumasok ako ng harapan. Anong drama yan? Lugar ba ito na basta-basta mo na lang papasukin at lalabasan? Sinundan mo lang kami para makapasok. Gusto mo lang manggulo. Pang Yichen, habang mas lalo kang nanggugulo, mas lalo akong nasusuya sa iyo. Pinapayuhan kitang umalis na dito. Kayo. Masyado ninyong pinapalaki ang sarili ninyo. Hindi ka takataka na tinanggihan ka ni Xiaoyu na magpakasal. Wala ka talagang silbi. Ngayong gabi, maraming sikat na tao ang nagtipon dito, napakataas ng antas ng mga panauhin. Isang walang kwentang tulad mo na pumasok dito, papatayin ka namin. Pinapaalis ka ni Xiaoyu dahil gusto niya lang na bago dumating si Ginoong Song at ang malaking taong iyon ng Tianlong Group. Maiwasan ang anumang gulo. Pero hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko kailangan ng anumang tulong niya. Tanungin mo si Song Yanran. Ang handaan ngayong gabi. Kung wala ako, sino ang maglalakas loob na magsimula? Ang galing mo. Talagang ang walang kang pakialam. Siya, yung 5 taong sipsip ng may-ari ng lupa kay Ginang Shen. May lakas pa ng loob na magsalita ng malalaking bagay dito. Ayaw na niyang mabuhay. Ayaw na niyang mabuhay. Pang Yichen, alam mo ba kung ano ang pinagsasabi mo? Bata,
Naglakas loob kang saktan ang damdamin ni Ginang Song. Wala ka talagang alam sa buhay. Lumuhod ka. Kahit kayong ilang tao lang, hindi kayo sapat. Hindi sapat ang kwalifikasyon ng chairman ng Tengda Group. Kahit idagdag pa ang may-ari ng Dingshin Group, hindi pa rin sapat. Kung idagdag mo pa ang kumpanya kong Jiang Cheng, Sinyaw, Malayo pa rin kayo. Kang Ihan, alam mo, sila ang pinakamakapangyarihan sa buong lalawigan ng Jiang? Isang salita lang nila. Pwedeng mawala ang kabuhayan mo, bakit kailangang hamunin mo pa rin sila ng ganito? Ano ngayon? Mag-sorry ka. Agad kang humingi ng tawad sa kanila? Sila lang. Hindi karapat-dapat. Panghihin. Kung gusto mong magpakamatay, lumabas ka at gawin mo iyon. Huwag mo nang istorbohin ang bidding ng pamilyang Su dito. Kung ganoon, paano kung idagdag pa ang Wang Group? Pamilyang Wang. Tama. Sa handaan ngayong gabi, hindi lang si Miss Song ng Tianlong Group ang darating. Pati na rin ang bagong talagang chairman ay personal na pupunta. At kami sa Wang Group ay higit 20 taon ng kasosyo ng Tianlong Group. Kami ang pinakamalaking partner ng Tianlong Group. Kaya siguradong kaya naming humarap sa taong iyon. At sa isang hakbang ay agad kaming aangat. Ngayon sa tingin mo ba, kwalipikado na ako? sabi nila ang yaman ng taong iyon na parang kayang tapatan ng isang buong bansa ay halos singlaki ng kayamang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi ko talaga alam kung ano ang pinagmulan ng taong iyon. Kung magagawa ngang harapin ng Wang Group ang taong iyon, baka sa hinaharap ay walang makapipigil sa kanila sa buong lalawigan ng Jiang. Pamilyang Wang, tama ba? Pero kayo sa pamilyang Wang, ano ba kayo sa paningin ko? Alam ko ang tungkol sa handaan ngayong gabi. Kayo? Iniisip ninyong karangalan ang pagbagsakin ako. Pero pasensya na. Kayong lahat, hindi karapat-dapat. Sa buong lalawigan ng Jiang na may layo na humigit kumulang 187,600 kilometro, ikaw lang ang naglakas loob lumaban sa pinakamataas na kapangyarihan. Kung gusto mo talagang ibagsak ang buong lalawigan ng Jiang, sige, pagbibigyan kita sa tapang mong iyan. Mga tao, Fang Ichen, talagang wala ka ng pag-asa. basagin ninyo ang mga tuhod niya. Gusto kong makita kung ang taong kalaban ng lalawigan ng Jiang ay gaano katigas ang buto. Tigil. Walang modo ka. Alam mo ba kung sino talaga siya? Umalis ka. Taka muna, Ginong Cheng. Kahit papaano ay general manager ka ng Tianlong Group. Talaga bang determinadong ipagtanggol ang walang kuwentang ito? Hindi mo na kailangang malaman ang mga ito. Ngunit ang dapat mong gawin ay humingi agad ng tawad sa kanya. Ito ay para sa inyong Wang Corporation at lalo na para sa inyong pamilya Wang upang magkaroon ng paraan para mabuhay. Ulitin mo. Kung tama ang pagkakaintindi ko, sinasabi mo bang kung hindi ako magmamadali at hihingi ng tawad sa kanya, maaari niyang pabagsakin ang aking Wang Corporation? Ganoon ba? Tama. Nakakamangha. Bukod pa sa gabing ito, direkta kong kaharap ang taong iyon, ang napakayamang big shot. Tanging ako lang. Ang negosyo ng Wang Corporation ay nakapasok na sa iba't ibang sangay ng Tianlong Group. Maliban kung mayroon siyang napakalaking pagkakakilanlan na mas mataas sa lahat. Kung hindi, paano niya mapapabagsak ang aking Wang Corporation sa pamamagitan lang ng bibig niya? Wala kang alam sa kamatayan. Naglakas loob kang saktan ako? Sinaktan na kita, kaya ano? Tama ang una mong sinabi. Sa pamamagitan lang ng pagsasalita, mapapabagsak ko ang inyong pamilya Wang. Ipaalam kay Song Yanran na ipahayag ng maaga ang pasya sa paghawak sa pamilya Wang. Masusunod. Ginong Fang, Kumusta ang paggawa sa iniutos ko sa iyo? pupunta ako sa bidding dinner mamaya. Una, ipahayag ang pamilya na nanalo sa bidding para sa tourist town. Pangalawa, ipahayag ko sa labas ang pagkakakilanlan ni Young Master Fang bilang bagong chairman ng Tianlong Group. Nabalitaan kong naghiwalay na si Yichen at ang babaeng nagngangalang Suyu. Kaya ang bidding na ito, Ginoong Fang, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung wala ang tulong ninyo at ni Binatang Fang, ang Su Group ni Suyu, parehong sa batayan at sa kakayahan sa kultura, hindi sapat para makuha ang proyektong ito. Tungkol naman kay Wang Hao ng pamilya Wang at sa Wang Group niya, kahit nagkaroon na sila ng kooperasyon sa Tianlong Group noon, ngunit paulit-ulit niyang minamaliit si Binatang Fang, kaya nawalan na rin siya ng karapatang manalo sa bidding. President Song, may nangyari sa banquet hall. Si Wang Hao ng pamilya Wang ay ginawa siyang galit ni Binatang Fang. Wang Kang Nian, talaga namang nagkaanak ka ng magaling. Bibigyan kita ng 10 minuto.
para agad kang pumunta sa venue ng bidding banquet at humingi ng tawad. Sa loob ng 10 minuto, kung hindi ka makita roon, mamayang gabi guguho ang pamilya Wang. Naipaalam na sa binatang Fang. Mabuti. Pang Yichen, alam mo ba kung sino si Madam Song? Siya ang una at pinakamalaking pamilya sa Jiangqing, si Ginang Song, ang magiging pinuno ng pamilya Song. Sa edad na 24, pinamunuan niya ang pamilya Song sa international market at naging pinakamayaman sa Jiangqing. Ang pangalan ng ganyang klaseng tao na binabanggit mo ay isang insulto sa kanya. Tama. Si Ginang Song ang idolo ko. Sa mundo ng negosyo, sino ba ang hindi nakakakilala sa kanyang pangalan? At ayon sa bali-balita, siya ang bumili sa Tianlong Group. Bata, mukhang hindi mo alam ang iyong kinatatayuan. Xiaoyu, malapit na, magsimula ang bidding banquet. Kung patuloy siyang magwawala, madadamay tayong lahat. Pang Ichen, hindi ka pa ba tapos mag-ingay? Hihintayin mo pa bang sumapit ang sitwasyon sa puntong walang nang bawian? Para ka lang masayahan? Ang sinasabi mong walang nang bawian. Ano ang tinutukoy mo? Ang order ba na yan? Alam mo gaano kahalaga ang order na yan para sa akin at sa pamilya Su? Bukod pa rito, kung patuloy ka pang mag-iingay, baka hindi mo na maipagtanggol ang sarili mong buhay. Napakahalaga. Napakahalaga na kaya mong ipagbenta ang sarili mo para sa pera sa mga taong sa tingin mo ay makikinabang ka. Suyu, hindi mo talaga alam kung anong klaseng tao ang pinalampas mo sa mga nakaraang taon. At tungkol naman sa buhay ko, dito ako nakaupo ngayon. Tingnan natin kung sino sa inyo ang makakakuha nito. Ang laki ng yabang mo. Bumaba ka dyan, bata. Bumaba ka rito, bata. Ang upuang iyan ang pinakamataas sa buong Jiang City. Kung hindi ka si Miss Song o ang Panginoon ng bituing Tianlong, walang sinumang hindi lubos na makapangyarihan at higit sa lahat ang maaaring umupo riyan. Paano mo nasabing wala akong napakalaking kapangyarihan? At paano mo nasabing hindi ako nakatayo sa ibabaw ng lahat? Ang kapal ng mukha mo. Sa palagay mo, sino ka ba? Akala mo ba talaga kaya mong lamangan kaming lahat? Sino ba siya? Karapat dapat ka bang husgahan siya? Tama na. Sa piging ngayong gabi pagmamasdan ko ang buong bulwagan, kayo'y parang mga langgam. Pang Ichen. Sa itsura mong takot, mapahiya at kung makasalita akala mo kung sino, siguro matagal mo itong pinag-ensayo ng palihim para maisagawa ang palabas ngayong gabi, talagang todo effort ka. Sige, gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakapag-arte. Sayang, general manager ka pa naman ng Tianlong Group, pero pinili mo pang sumama sa kanya sa kapahamakan. Dito na maglalaho ang kinabukasan mo. Hayop kang hindi marunong matakot. Sa buong lalawigang Jiang, sino bang pwedeng tumapat sa kanya? Talagang naloko kanya ng husto. Sinasabi ko sa iyo, isa lang siyang basurang pinalayas ng pamilyang Su. Kahit nakatayuan, kakayahan, kayamanan, pati na ang dangal wala siyang kahit ano. Sabihin mo ng aso siya, mataas pa iyon sa totoo. Dahil ngayon wala siyang maipakitang matinong dote, kaya siya sinipan ni Suyu. Kaya hindi niya matanggap na isa siyang basurang walang dignidad. At nag-iilusyon na mapapatunayan ang halaga niya sa pamamagitan ng puro yabang. Sayang lang, si Xiaoyu matagal nang nakita na isa siyang putik na hindi mo maitatayo kaya hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Kaya hanggang pangarap na lang at may kinikim-kim na galit siya. At sadyang gumawa ng gulo sa hapunan na ito upang mapansin siya. At higit pa, sa hapunan na ito ay nagbitaw siya ng masasakit na salita at naging walang galang. Wala itong iba kundi dahil hindi niya matanggap na malapit nang makuha ng pamilyang Su ang order para sa tourist town at gusto niyang sirain ang bid dinner na ito. Ginoong Wang, ang kakayahan mong ito na nagmamalaki ay talagang nagpamangha sa akin. Huwag ka nang magpanggap, Pang Yichen. Sa tingin mo ba ang lahat ng mga tanyag na tao sa Jiang Province ngayong gabi ay hindi nakikita ang masama mong intensyon? Kaya pala ito ang dahilan kung bakit gumagawa ka ng kalokohan ngayong gabi? Hindi ko inakala na ganyan kang klase ng tao. Suyu, ano mang sabihin ko, hindi ka naniniwala pero ano mang sabihin niya, wala kang pag-aalinlangan. Gusto ko talagang malaman. Sa loob ng maraming taon, sinubukan mo ba talagang kilalanin ako? Sinasabi mo na naman na si Xiaoyu ang may kasalanan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Ikaw itong nagpapakatanga tapos kami na ngayon ang masama? Lalaki ka pa ba? Oo, ako ang nagpapakatanga. Lahat ng mayroon ng pamilyang Su ay galing sa akin. Pang Ichen, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Hindi ka pa ba nahihiya? Alam kong nasaktan ka ng tinanggihan kong pakasalan ka. Pero sa huli, hindi tayo nagpakasal. At hindi ko rin kinuha ang dowry mo. Ikaw ang naglalagay sa akin sa kahihiyan. Kailan ka ba magkakaroon ng responsibilidad na nararapat sa isang lalaki? Manahimik ka. Sino ka ba para pagalitan si Ginoong Fang? Hayaan mo na.
Sa kabila ng 5 taon mong panliligaw sa akin, hanggat susuko ka at hihingi ng tawad, gagamitin ko ang lahat ng resources ng pamilyang Su para iligtas ang buhay mo. Iyan na ang huli kong tulong sa iyo. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo ng landas. Wag na! Sa huli, iniisip mo pa rin ang order na yon. Fang Yichen, ikaw, dahil hindi naman pinahahalagahan ng walang utang na loob na ito ang kabutihan, bakit pa natin siya bibigyan ng magandang intensyon? Bukod pa rito, ang binangga niya ngayon ay ang pinakamataas sa Jiang Province. Walang makakapagtanggol sa kanya. Bagamat ang pamilyang Su ay bagong sibol sa Jiang Province, hindi lahat ng bagay ay kaya mong panagutan. Tama, ang mga tao sa mundo ng negosyo ay matagal ng iwas na madala ng emosyon. Tama, sa mundo ng negosyo, mula pa noong unang panahon, ang pinakaiinisan ay ang magpalamon sa emosyon. Ginang Su, pinapayuhan kitang dapat ka nang magdesisyon. Kung hindi, ang pamilya Su ay baka maulit ang trahedya. Ang walang kwentang si Yu, gustong-gusto kanyang saktan at saktan ang pamilya Su. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya, desisyon niya iyan. Ngunit ang Su Group ay hindi pwedeng mapahamak. Iyon ang lahat ng pinaghirapan mo. Fang Yichen, alam ko, na bilang isang hamak na insekto, hindi mo alam kung gaano karami ang naiambag ko sa pamilya Su nitong 5 taon. Hindi kita sinisisi, dahil magkaiba tayo ng kalagayan, magkaiba ng pagkatao, magkaiba ng pananaw, at magkaiba rin ng responsibilidad na dapat pasanin. Ngayong nangyari na ang lahat, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ano man ang gawin mo ngayong gabi, wala na itong kinalaman sa akin. Sana nga ganyan. Kakayanin mo pa bang umarte? Fang Yichen, malaki ang agwat natin. Hindi ko sana gustong bumaba sa antas mo at makipagtalo tungkol sa maliliit na bagay. Pero ngayong gabi, una, hindi mo iginalang ang lahat at nagpakita ng kaswalidad, at mas masama pa, nag-isip ka ng masama, gusto mong sirain ang pamilya Su. Ang lalawigan ng Jiang ay walang lugar para sa tulad mong masamang tao. 5 minuto na lang ang oras na natitira para sa iyo. 5 minuto? Ang haba naman. Paumanhin, ang oras na inilaan ko para sa iyo ay tapos na. Ngayong gabi, bilang chairman ng Wang Group, ako ay nag-uutos sa inyong lahat na maglabas ng pabatid, ipahayag sa buong lalawigan ng Jiang, putulin ang kanyang ikabubuhay bilang babala. Ang anak na ito ay may mababang katayuan, masamang pag-uugali, at hindi talaga dapat manatili. Kami, ang Zhao family ng Jiang Province, ay handang makipagtulungan sa Wang family para putulin ang kanyang daan. Bata, pagkatapos ng gabing ito, ang iyong bantog na pangalan na walang takot sa kamatayan ay kakalat sa buong Jiang Province. Para sa iyo, isa na ring bihirang karangalan ito sa 8 henerasyon. Ang Li Family Xingyao Group ng Jiang Province ay sumasang-ayon putulin ang kanyang daan. Lalawigan ng Jiang Pamilya Li, Starry Group, muling pinag-aralan, iniuutos na putulin ang kanyang daan sa buhay. Kabilang na rin diyan ang Sons Prosperity Group. Alam mo ba, bata, na ang tao ay dapat marunong sumunod sa kaayusan at umalis sa tamang oras. 3 malalaking pamilya ang sabay-sabay na kumilos. Bihira itong mangyari sa lalawigan ng Jiang sa loob ng 1 siglo. Wala nang mabubuhay ang nagbubuhat ng semento. Ang pamilya Zhou ng lalawigan ng Jiang ay pumapayag na putulin ang kanyang daan sa buhay. Ang pamilya Wu ng lalawigan ng Jiang ay pumapayag na putulin ang kanyang daan sa buhay. Ang pamilya Zheng ng lalawigan ng Jiang ay pumapayag na putulin ang kanyang daan sa buhay. Ang pamilya Fang ng lalawigan ng Jiang ay pumapayag na putulin ang kanyang daan sa buhay. Talagang naghahanap ng kamatayan. Ngayon tapos na siya, hindi ba? Maliit na Yu, buti na lang at tinanggal mo na ang connection mo sa kanya. Kung hindi, baka kung anong klaseng pabigat pa siya sa iyo. Iyan ba ang gusto mong mangyari, Fang Yichen? Pagkatapos ng gabing ito, sa lahat ng mga propesyon sa lalawigan ng Jiang, wala kang malalabasan, wala kang mapapakinabangan, kahit magpalimos ka pa, walang magbibigay sa iyo. Wala ka nang mapagkukublihan sa lalawigan ng Jiang. Fang Yichen, kaya mo pa bang magkunwari? 1 minuto. Gusto mong sabihin na, pagkatapos ng 1 minuto, darating si Song Dak Xiaojie dito at ipapahayag ang pagbagsak ng Wang Jia, tama? Talagang ang hindi ka matatauhan hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Hahayaan kitang maramdaman ng dahan-dahan kung ano ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Mga tao, Ang lakas ng loob ninyo. Song Dak Xiaojie. Song Xiaojie. Song Zong, nandito na po kayo. Maligayang pagdating po, Song Zong. sa simula, gusto kong dahan-dahan mong maramdaman kung ano ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Pero mukhang mas lalo kang malalagay sa mas matinding sitwasyon ngayon, hindi ba? Talaga? Hindi mo alam ang iyong kamatayan. Kung ganoon, maghihintay ako at titingnan natin. Talagang ang hindi mo alam ang iyong kamatayan. Hindi ka pa rin babangon? Kailangan mo pa bang maging sutil? Bakit ko kailangang bumangon? Nandiyan na si Song Xiaojie. Kung makakakuha ka ng pagkakataon mula sa kanya para makaligtas, hindi ka nila itutulak sa bingit ng kamatayan.
Kung mananatili ka pa rin nakaupo dyan, masisira mo lang ang loob ni Song Xiaojie at sasayangin mo lang ang huli mong pagkakataon? Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan, ngayong gabi, sila ang dapat na magmakaawa sa akin. Bakit ka pa rin nangangarap ng mga bagay na imposible? Hindi mo ba kayang makita kung sino ka talaga? Ang bawat taong narito sa salo-salo ngayong gabi ay isang antas na hinding-hindi mo kailanman maaabot. Isinilang ka para lang tumingala sa mga likod ng iba, bakit hindi ka na lang magpakumbaba? Nagkakamali ka, Suyu? Dahil ang mga tao ay hindi dapat hinahati sa mataas at mababa. Kahit na simpleng tao lang ako, ngunit sa sandaling ito, ako, si Fang Yichen, ay nakatayo rito. Nagpupugay po, Batang Ginoong Fang. Ngayon dito sa akin kung sino ang nais ipabagsak ni Batang Ginoong Fang ay babagsak. Binibining Song, ano po ang ibig mong sabihin? Ang binibining Song na ito ay ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang at ang pamilyang Song ay ang nangungunang pamilya sa lalawigan ng Jiang. Sabi-sabi, ang bawat supling ng pamilyang Song ng lalawigan ng Jiang ay kayang gumawa ng isang sangay ng pamilya. At ang bawat sangay na iyon ay kayang tumayo sa sarili nitong paa at maging isang mayamang angkan. Ang pamilyang Song ng lalawigan ng Jiang ay isang napakalaking angkan na binubuo ng mga mayayamang iyon. Ang batang ito, paanong naging may koneksiyon talaga siya kay Binibining Song? Imposible. Walang imposible. Ang batang Ginoong Fang ng lalawigan ng Jiang ang pinakamalaking sandigan ng pamilyang Song. Walang imposible. Ang batang Ginoong Fang ng Jiang Province ang pinakamalaking sandigan ng pamilya Song. Ihanda ang regalo. Regalo mula sa pamilya Song ng Jiang Province, dumating na. Ang pamilya Song ng Jiang Province ay nagpupugay kay Batang Ginoong Fang Yichen. Nagbigay ng isang custom-made na Rolex Submariner watch, isang Maybach, at isang mansion sa Tianzi Nober. 1 court. Ito ay isang maliit na tanda ng aming mabuting kalooban. Sana ay tanggapin ito ni Ginoong Fang at huwag maliitin. Kaya siya ang pinakamalaking sandigan mo, tama? Oo man o hindi, ano ang kinalaman nito kay Binibining Su? Huwag kang magpanggap na tanga rito. Fang Yichen, dati ay inakala pa namin na ninakaw mo ang black card ni Binibining Song, hindi ko inaasahan na matagal na pala kayong magkasabwat. Maliwanag na niligawan mo ang aming batang Yu, ngunit 2 babae pala ang sinasabay mo. Talaga namang wala kang hiya-hiya ah. Sino ang nagsabi na pupwede kang magsalita? Sinaktan mo ako. Kung hindi mo pa alam ang iyong katayuan, sino pa ang sasaktan ko kundi ikaw? Kung hindi mo alam ang kalagayan mo, sino pa ba ang sasaktan ko kundi ikaw? Ulit-ulit mo ngang sabihin. Hi. Kontrolin mo ang kamay at bibig mo. Sino ka ba sa tingin mo? Fang Yichen, may sandali na iyon. Akala ko talaga ikaw na. Kung may kakayahan ka, maaari kang kumita ng pera sa sarili mong kakayahan at mamuhay ng maayos. Kahit papaano, ang lalaking naghabol sa akin, si Suyu, hindi naman talaga walang silbi. Pero ngayon, talagang nandidiri ako sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Alam kong ang sasabihin ko ngayon ay tiyak na hindi mo magugustuhan. Pero ito ang katotohanan. Mukhang napakakislap mo ngayong gabi. Nanggugulo ka na naman sa bid opening banquet na ito at nakaupo ka pa sa silya na iyon. Kung titingnan ang buong Jiang Province, talagang walang makakahanap ng pangalawang tao na makakagawa nito. Pero ano naman ngayon? Hindi mo iyan ginawa sa sarili mong kakayahan, kundi nakatayo ka lang sa likod ng ibang babae. Gaano man kakinang ang gabi mo, ikaw pa rin ang sarili mo. Hindi ka man lang tumayo bilang isang lalaki gamit ang sarili mong kakayahan. Ang mga salita mo, Binibining Su, ay talagang nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Dahil ganyan ang tingin mo sa akin. Sa tingin ko, hindi na natin kailangan pang makipag-usap. Aba, talagang napakalaking pagkamulat ang dulot ng mga sinabi ni Binibining Su, ha? Kung ganyan na rin lang ang tingin mo sa akin, sa palagay ko wala na tayong kailangang pag-usapan. Kayong mga karaniwang tao na bulag sa tunay na Panginoon, puro pilit na baluktot na katuwiran lang ang kaya niyong ipang-aliw sa sarili. Nakakatawa kayo. Anong ibig mong sabihin, ha? Wala, tinutukoy ko lang ang mismong issue. Tungkol naman sa pagkakakilanlan niya, lampas iyon sa kayang sukatin ni Numan dito. Pero dahil kitang-kita kung wala kayong alam, hindi ko nasasayangin ang oras para ibunyag pa iyon. Bigyan ko kayo ng kaunting. Hindi na kailangan. Walang narating. Wala akong interes sa lalaking nakatago lang sa likod ng iba. Ang ganoong tao ay lalong nakakasuka sa akin. Oh, sana hindi ka magsisi. Marahil maraming dahilan ang pwedeng magpagsisi sa akin, pero hinding-hindi dahil sa kanya. Ang pagtangging pakasalan siya ang pinakatamang desisyong nagawa ko sa buong buhay ko. Ikaw naman, Binibining Song, dating tagapangulo ng grupo ng Tianlong. Wala ka nang kailangang sayangin pang oras at lakas sa isang inutil na lalaki gaya niya, hindi ba? Ang ganyang tao, habang buhay ka lang niyang bibiguin. Dahil alam pala ng senyorita na ako ang tagapangulo ng grupo ng Tianlong, ano namang karapatan mo para utusan si Song Yanran? Dumalo ako sa pistang ito ngayon dahil may mahalaga akong aasikasuhin. Wang Hao. Ngayong nandito ako sa banquet, may mahalaga akong kailangang ayusin, Wang Hao. Ano po ang ipag-uutos ninyo, Binibining Song? Umasa ka sa Wang Group, na siyang katuwang ng Tianlong Group,
upang maging mapang-abuso at mapagsamantala dito. At ngayong gabi sa banquet na ito, nagbitaw ka pa ng mga mapangahas na salita at paulit-ulit mong hinadlangan ang landas ni Ginoong Fang. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang umiral ang Wang Group mula ngayon. Binibining Song, nagkakamali po kayo, hindi ba? Si Fang Yichen ang paulit-ulit na nagpapakita ng kawalang galang at kayabangan at wala siyang karapatang mamintas laban sa inyo, ang isang basura na tulad niya. Kung mananatili sa Tianlong Group ay makasisira lamang sa imahe nito. Wala nang Wang Group sa Jiang Province mula ngayon. Binibining Song, ginagalang kita dahil ikaw ang dating tagapangulo ng Tianlong Group kaya nagpakita ako ng paggalang sa iyo. Ngunit ngayon, tila wala ka na yatang kapangyarihan, hindi ba? Hindi na natin kailangan pang pag-usapan kung sino ang bagong tagapangulo. Sa likod ng Tianlong Group, ang pinakamalaking shareholder ninyo ay si matandang Fang Kanghai, ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang aking ama at siya ay matagal nang magkaibigan. Ang ginagawa mo ngayon ay parang hindi mo na iginagalang si matandang Fang. Tama, Binibining Song. Si matandang Fang ay mayroong hindi mabilang na mga ari-arian. Mahigit 100 kilalang negosyo ang pag-aari niya. Ang pinagsama-samang ari-arian nating lahat na narito ngayon ay hindi aabot sa 10% ng kayamanan ni matandang Fang. Ngayon, dahil sa batang ito na walang kapangyarihan at impluensya, gumagawa ka ng ganoong kapusukan, baka masaktan mo ang loob ni matandang Fang. Anong nangyayari dito? Anong nangyari? Ginoong Fang, dumating na po kayo. Patawarin po ninyo ako at hindi ko kayo nasalubong kaagad. Kagabi, ano ang ginagawa ninyo? Ginoong Fang, may kaunting pagkakamali po sa hapunan kanina. May nakapasok na langaw. Langaw? Isang taong naghahanap ng gulo? Napakawalang alam. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para paikutin si Binibining Song at pakiusapan siya. Huwag na po kayong mag-alala, Ginoong Fang. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Fang. Hahanap na po kami ng tao para linisin siya. Talaga naman kayo, napakalaki ng inyong yabang ha. Ako po si Wang Hao, ang inyong junior. Malugod po naming tinatanggap si Ginoong Fang. Ginoong Fang, kanina si Binibining Song, dahil lang sa isang hamak na manggagawa, gusto niyang alisin ang Wang Corporation sa listahan ng mga kasosyo. Kayo at ang aking ama ay matagal nang magkaibigan. Sa usapin ng ugnayan ng pamilya at kakayahan, wala kaming dahilan para maalis. Kung sakaling ang aking ama ngayong gabi ay nakarating din sa hapunan na ito at nakipagkwentuhan sa inyo, sana ay mas naging maayos. Si Wang Kang niyan, kung kasama ko siyang dumating, ngayong gabi para sa pamilya Wang ay isang pambihirang pagkakataon. Alin sa mga mata mo ang nakakita na narito siya? Pasensya na po, Boss Fang, nangahas ako. Pero may isang sipsip lang mula sa pamilya Su na buong tapang na nagsabing wawasakin niya ang Wang Group. Hindi ko po malaman kung totoo o hindi, kaya naisip kong tanungin kayo. Isang sipsip mula sa pamilya Su? Tama po. Siya po iyan. Isang taong 5 taong sinundan si Suyu, pero ni hindi man lang makapagbigay ng disenteng dote, at sa huli ay kinilala ng pamilya Su ang masamang balak niya at pinaghiwalay ng landas, isang walang kuwentang tao. Dahil pinalayas siya ng pamilya Su, kaya hindi siya makuntento at gumagawa ng masama ng palihim mula sa pamilya Su. Ngayong gabi ay nagpakita pa siya ng kaniyang mababang katayuan sa piging ng subasta na puno ng mga mayayaman. Hindi niya iginalang ang sino man dito, itinuring niyang walang halaga ang mga makapangyarihan sa Jiang Province na nagtipon dito ngayong gabi. Nagsasalita siya ng walang galang, walang alam sa dapat ikagalang at ininsulto niya ang lahat. Paulit-ulit pa siyang nagsasalita at ininsulto ang reputasyon ng Tianlong Group. Pinayuhan namin siya ng maayos, pero siya ay nagpakita ng mas masamang ugali. At walang pakundangang umupo sa pinakamataas na upuan sa bulwagang ito. Nagmamayabang na siya raw ang nasa tuktok ng kapangyarihan sa Jiang Province. Sobrang kayabangan. Dapat siyang parusahan. Tama, ang batang ito ay hindi mapapatawad sa kaniyang kasalanan. Kaya, ako po ay nagdesisyon ng mag-isa, nakipagkaisa sa maraming sikat na tao dito, at naglabas ng pangkalahatang utos para ipahayag sa buong Jiang Province na putulin ang kaniyang landas upang magsilbing babala. Aba, napakaganda ng ginawa mo. Para sa mga taong hindi marunong sumunod, ito ang dapat na gawin. Bukod pa rito, ang kawalang galang sa Tianlong Group ay sapat na para mamatay siya ng 10,000 beses. Haha, kami na nagputol ng kanyang buhay ay isang karangalan na para sa kanya. Hindi ko lang inaasahan dumating si CEO Fang sa oras na ito. Mabuti. Talagang napakahusay ng ginawa ninyo. Pinuri niyo kami, CEO Fang, iyon po ang dapat naming gawin bilang inyong nakababata. Sandali lang po kayong maghintay. Kapag naalis ko na, ang walang kwentang tao na ito para hindi makasira ng inyong paningin. Alisin? Sa tingin ko, ang aalisin ngayong gabi ay kayong lahat. CEO Fang. Fang Shanghai. Fang Yiken, nababaliw ka na. Xiao Yu, huwag mo siyang pakialaman. Kung gusto niyang mamatay,
Hayaan mo siya, hindi tayo pwedeng madamay. Fang Ying, naglakas loob kang tawagin sa pangalan si Xiao Fang. Ikaw ay talagang... Bulag na bulag. Fang Zong, anong ginagawa ninyo? Umalis ka. Patay na, patay na. Galit na talaga si Fang Zong. Kahit si Young Master Wang at ang pinuno ng pamilya Sun, sinaktan niya. Xiao Yu, umalis na tayo. Huwag na tayong sumama pa sa taong ito. Kundi, huwag nang pag-usapan ng order. Pati tayo ay madadamay. Fang Ying, ito ang sinasabi nilang, you reap what you sow. Wala kang sisisihin kundi ang sarili mo. Heist. Agent. Huli na ako. Magandang araw, Young Master Fang. Ito, ano ba talaga ang nangyayari dito? Paano nangyari yan? Hindi ito maaari. Fang Jianghai, tingnan mo ang mga makapangyarihang tao ng Jiang Province na nasa ilalim mo. Napakayabang. Kasalanan ko ito. Maya-maya, ipapaliwanag ko ito sa iyo. Yichen, umupo ka. Ang upuang ito ang pinakamataas na posisyon sa Jiang Province. Hindi ito para sa sinumang walang hanggang kapangyarihan. Hindi para sa iyo, Fang Kanghai. Hindi ito maaaring upuan ng sinumang hindi nakatataas sa libo-libo. Hindi rin ako karapat dapat umupo. Natatakot ako na kapag umupo ako, magdudulot ito ng galit ng publiko. Tingnan lang natin kung sino ang maglalakas loob. Yichen, umupo ka na. Kung ganoon, tatanggapin ko na lang ito. Kayo na, mga taong nasa mataas na posisyon. Iniisip ninyong napakahusay ninyo. Binubuli ninyo ang isang taong nabubuhay sa ilalim ng lipunan. Fang Zong, baka nagkakamali kayo. Wala siyang iba kundi isang sipsip lang ng pamilya Su. Kayo, bakit ninyo siya binibigyan ng ganoong kahalagahan? Tumahimik ka! Walang hiya kang anak, lumuhod ka. Tay, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong tawaging Tay. Ako, si Wang Kangnian, ay wala akong ganitong walang hiyang anak. Tay, ito. May gana ka pang magtanong? Ang lahat ng ginawa mo ngayong gabi, wala ka bang konsensya? Tay, ano ba ang nagawa ko, Tay? Ang Wang Group natin ang huling alas ng pamilya Wang, isang hakbang na lang, at aabutin na sana natin ang tugatog ng tagumpay. Pero ngayon ikaw, suwail na anak, ay winasak mo ang lahat. Suwail. Tay, hindi ko talaga alam ang nangyaring to, Tay. Hindi ko talaga alam ang lahat ng yan. Lumayas. Presidente Fang, lahat ng nangyari ngayong gabi, ako, si Wang Kangnian, ay hindi makaiwas sa sala ay handang tumanggap ng anumang parusa. Tungkol naman sa suwail na anak na ito, hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Ngayong gabi pa lang palalayasin ko siya sa pamilyang Wang. Ang kanyang buhay ay ipauubaya ko na sa inyong pasya. Tay, nagkamali ako, Tay. Tumahimik ka! Ano ang sinabi ni Senyorita Song sa telepono kanina? Na kailangan mong dumating sa lugar ng bidding sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, magwawakas ang Wang Group. Presidente Fang. Huli ka na. Boss Fang, sa mga taong ito, ako ay nagsisikap ng husto para sa inyo at nakikita nyo naman iyon. Inihiling ko sa inyo, bigyan nyo na ng lunas ang pamilya naming Wang. Hinihiling ko po sa inyo, Boss Fang. Wang Kangnian, bakit mo pa kailangang magpakababa ng ganyan? Ayon kay Wang Hao, ang pamilya ninyong Wang ay pagkatapos ng gabing ito ay aakyat sa langit na. Bakit mo pa kailangang humingi ng tulong sa akin? Walang hiya kang anak, hindi ka pa ba magsusorry? Fang Yishin? Ginoong Fang, maari mo siyang parusahan sa anumang paraan na gusto mo. Itong walang hiyang anak na ito, ang pamilya naming Wang, ay hindi nakokontra. Sinabi niya kanina, nababalian niya ako ng binti para makita kung gaano katigas ang buto ko. Kaya, ayon kay Wang Hao, isa lamang akong sunod-sunuran sa pamilyang Su. At higit pa, isa akong salot sa probinsiya ng Jiang. Kaya sabihin mo, anong karapatan ko para parusahan siya? Mas maganda siguro. Wang Kangnian, ano sa tingin mo ang nararapat na parusa? Ang pamilya ninyong Wang, talaga namang napakayabang ninyo, ha? Tapos na ang pamilya naming Wang. Ikaw walang hiyang anak ka. Itinulak mo ang pamilya Wang sa malalim na bangin ng walang katapusang kapahamakan. Walang hiya. Pa, nagkamali ako. Pa, nagkamali ako. Pa. Walang imposible. Mga tao, kalad ka rin siya palabas.
Iyan ang pinili mo. Sinabi ko na, kahit gaano pa karami ang gusto mong dowry, makakaya kong ibigay. Ako, Sinasabi ko sa iyo na, kung ang pamilya Su ay mayroon nito ngayon, iyon ay dahil lahat sa akin. Sinasabi ko na ako ay dumaan ng marangal. Sinasabi ko na kung iniisip nilang puputulin nila ang aking daan, hindi pa sila karapat-dapat. Sinasabi ko na ang posisyon na ito ay para talaga sa akin. Ang lahat ng ito, nakita mo. Ngayon naniniwala ka na, hindi ba? Ngayon, naniniwala ka na ba? sa loob ng 5 taon na ito, patuloy kang nagtago ng lihim. Oh? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo lang sana, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kung sinabi ko sa iyo, maniniwala ka ba? Huwag kang mag-imbento ng palusot. Ang mga pagsisikap na ginawa ni Xiaoyu para sa Su Group sa mga nakaraang taon, alam ng lahat. Madali mong sabihin iyan, pero gusto mo lang gamitin ang pagkakataong ito para sisihin si Xiaoyu sa pagtanggi sa iyo. Lalaki ka ba talaga? Ha? Manahimik ka. Naglakas loob ka pang saktan ako? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, papatayin kita. Ikaw, Tama na, Fang Ichen. Hindi ko alam kung bakit mo ako nililin lang sa loob ng 5 taon. Ngunit sa 5 taong ito, ako ang nag-alay ng lahat ng aking puso at lakas upang itatag ang Su Group. Hindi mo maaaring burahin ang lahat ng aking pagsisikap sa isang salita lang. Masasu, hindi ka ba masyadong nagmamataas sa sarili mo? Kung hindi dahil sa koneksyon mo kay Yichen, ano ka ba? Isang hamak na pamilya Su? Para magkaroon ng karapatang pumasok sa bidding event ngayong gabi. Tama siya. Hindi tayo magkapareho ng antas. Ang magkaibang landas ay hindi dapat magsama. Pagkatapos ng gabing ito, bahala ka na sa buhay mo. Kayo, may sasabihin pa ba kayo? Mr. Fang, ang nangyari ngayong gabi ay isang hindi pagkakaintindihan. Talagang hindi pagkakaintindihan. Lahat ng ito ay talagang isang hindi pagkakaintindihan, Mr. Fang. Ngayong gabi ay ang pamilya Wang at pamilya Sulang ang nag-udyok. Kami, hindi talaga namin gustong makialam mula sa simula. Bagamat ganoon, mayroon kaming pagkukulang sa aming pamamaraan ngayong gabi. Ako, si Sun Zijian, ay humihingi ng paumanhin kay Ji Fang. Kung mayroon pa kayong ibang kahilingan, Ji Fang, gagawin ng pamilya San ng lalawigan ng Jiang ang lahat ng kanilang makakaya upang matugunan ito, walang pag-aalinlangan. Ako, si Zhao Gaoyao, ay handa ring humingi ng paumanhin kay Ji Fang at matugunan ang lahat ng kahilingan ni Ji Fang. Pati na rin ang pamilya Li ng Jiangcheng. Humihingi kami ng paumanhin. Ji Fang. Kasalanan ko ngayong gabi dahil madali akong naniwala sa mga salita ng munting hayop na iyon mula sa pamilya Wang. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Kaya pala, isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Kung gayon, hindi ko na iyan pag-iibayuhin. Kayo na ang magtapos sa sarili ninyong buhay. Ji Fang, medyo nakakatawa naman iyan, hindi ba? Ang biro na iyan, mukhang kakaiba at natatangi. Hindi ako nagbibiro. Ge Fang, anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Ji Fang, medyo mahirap na ang hiling mo, hindi ba? Bakit? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Gay Fang, ang ibig naming sabihin ay anuman ang uri ng kompensasyon na gusto mo, sisikapin naming ibigay ito sa iyo. Mamahaling kotse at mansyon, mga pambihirang alahas, pati na rin ang aming mga negosyo. Maaari naming ialay sa iyo. Pero itong tapusin ang sarili naming buhay ay talagang... Noong pinaalis ninyo akong tapusin ang sarili kong buhay, mas naging determinado pa kayo kaysa ngayon. Noong pinaputol ninyo ang aking buhay, mas matindi pa ang inyong desisyon kaysa ngayon. Iyon ay isang hindi pagkakaintindihan. Ngayong gabi ay nagtipon ang lahat ng may kapangyarihan sa Jiang Province at kapag pinilit mo kaming lahat na putulin ang aming sariling buhay, ito ay katumbas ng pagpawi sa lahat ng mga kilalang pamilya mula sa Jiang Province. May mali ba doon? Iginagalang kita, kaya tinatawag kitang Ginoo, ngunit kailangan mong maunawaan na ang lahat ay dapat mayroong limitasyon. Kung ipipilit mong gawin ang matinding aksyon, baka magdulot lang ito ng mas matinding gulo. Sun Zijian. Ginoong Fang, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Tianlong Group at ikaw pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Iginagalang ka namin, ngunit ang ginagawa niya ngayong gabi ay hindi matatanggap sa Jiang Province. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ginoong Fang, ang lahat ay dapat may limitasyon.
Totoong nagkulang kami sa aming mga pagkilos ngayong gabi, kaya handa kaming magpakumbaba at magbigay ng kabayaran bilang paghingi ng tawad. Ngunit ang gusto niyang puksain ang lahat ng kilalang pamilya ay hinding-hindi mangyayari. Bukod pa rito, ang lahat ng naririto ngayon ay nakasama na ng Jiang Province sa pag-unlad sa loob ng ilang dekada, mga taong may malaking pangalan na may malalim na ugat at matibay na pundasyon. At siya, anong karapatan niya na sa isang salita lang ay gusto niya kaming mapuksa? Tama si Ginoong Sun. Ang aming pamilya Zhao ay isa rin sa mga nangungunang pamilya sa Jiang Province. Paanong dahil lang sa isang simpleng salita niya, ay puputulin na namin ang aming sariling buhay? Ginoong Fang, hindi ito biro. Kung ito ay isang biro, maaari pa. Ngunit kung ipipilit mo ito, mahirap tanggapin para sa aming pamilya Lee. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Masyado kang nag-aalala, Ginoong Fang. Kami ay naghahanap lamang ng paraan upang maprotektahan ang aming sarili. Ang paghingi ng tawad at kabayaran ay maaari, ngunit ang putulin ang sarili naming buhay ay hinding-hindi. At ikaw na bata, nakakamangha na nagagawa mong igalang ka ni Ginoong Fang at Binibining Song, napakahusay mo, ako ay nahihiya. Ngunit kailangan kitang payuhan ng isang bagay, malaman mo ang lugar mo at maging maingat sa iyong pagkilos. Lahat ng mga marangal na pamilya na narito ngayong gabi, kung sasalubungin kanila ng buong lakas, natatakot akong hindi mo sila kayang pigilan. Ganoon ka kasigurado? Ako, si Sun Zijian, ay naghari sa lalawigan ng Jiang sa loob ng ilang dekada, at personal kong inakyat ang pamilya Sun sa pinakamataas na posisyon ng marangal na pamilya sa lalawigan ng Jiang. Kung hindi pag-uusapan ang aking pagkakakilanlan, may tiwala pa rin ako, may kakayahan akong maging sandigan. Ikaw, kamusta ka? Kung tatanggalin ang paggalang ni na Manager Fang at Beb, Song sa'yo, ano pa ang natitira sa'yo? Kung talagang mayroon kang paraan para kumbinsihin ang lahat, bakit hindi mo ipakita sa amin? Siya. Kung ganoon, pagbibigyan kita. Song Yanran. Nandito po. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita na nalugi na ang pamilya Sun. 3 minuto. Kahit na hindi na tulad ng dati ang aming pamilya Sun, ang pundasyon at kayamanan na naipon namin ay hindi mo mabubura sa loob lamang ng 3 minuto, kahit sina Ginoong Fang at Binibining Song ay baka hindi ito magawa. Sun Zijian, nagkakamali ka. Sapat na ang 3 minuto para ipabagsak ni Ginoong Fang ang inyong pamilya Sun. Sa simula, kung sinira mo ang sarili mong daan, magkakaroon ka pa ng pag-asa. Ngunit dahil umabot na sa ganito, mukhang hindi na makakatagal ang pamilya Sun. Binibining Song, bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Bukod pa rito, hindi lang pamilya Sun ang nandito ngayong gabi. Tama. Ang pamilya Zhao ay nakahanda ring makipagtulungan sa pamilya Sun. Asi. Kung ganoon, isasama na natin ang 3 pangunahing pamilya ng lalawigan ng Jiang at isa sa ayos lahat. Opo. Mukhang gusto mo talagang gawin ang sukdulan. Tama na. Ilang beses mo nang binabastos si Ginoong Fang. Kunin niyo siya. Binibining Song, talaga bang lalabanan mo ang lahat ng maimpluwensyang pamilya sa lalawigan ng Jiang dahil lang sa kanya? Ang mga pamilya sa lalawigan ng Jiang? Anong karapatan nilang ipantay kay Ginoong Fang? Gaano man kami kahirap, kami pa rin ang mga nasa matataas na posisyon sa lalawigan ng Jiang. At siya, maliban na lang kung mayroon siyang napakalaking koneksyon na sapat para pamunuan ang lahat, kung hindi, ang utusan kaming sirain ang sarili naming daan ay hindi kailanman mangyayari. Tama, walang mangyayari. Ginoong Sun, masamang balita. Ang grupo ay inatake ng hindi malamang kalaban. Malapit na tayong malugi. Ano? Anong sinasabi mo? Imposible. Kung si Ginoong Fang ang nagsabing papatayin niya ang aming pamilya Sun, maniniwala pa ako. Ngunit ikaw, paano mo nagawa ang ganitong kakayahan? Hindi totoo. Paniguradong hindi totoo. Fang Yeihan. Gaano karami pa bang bagay ang hindi ko alam tungkol sa iyo? Ang bagong chairman ng Tianlong Group ay hindi pa nakakaupo. Wala na ang pamilya Wang. Kung kami namang pamilya Sun ang mawawala, ang buong lalawigan ng Jiang ay matatagalan bago makahanap ng makakakuha ng order para sa tourist town. Huwag mong sabihin kaya mong gawin ang lahat ng ito, batang paslit. Kahit si Ginoong Fang na may-ari ng malaking bahagi ay walang kakayahang gawin ito. Kung hindi ka paparusahan, hindi ito makatarungan. Walang silbi na nilalang. Ang chairman ng Tianlong Group ay iaanunsyo ko na ngayon. Wala kang mata. Ang chairman ng Tianlong Group, ngayon ko na iaanunsyo. Yi Chen Fang, ang bagong chairman. Malapit nang umakyat sa entablado. Hindi ka pa ba aalis diyan? Dumating na ang katapusan mo. Yi Chen Fang, umaasa ka kina Manager Song at Manager Fang. Hindi ka pa ba titigil sa panggugulo? Kailangan mo bang sirain ang buong Jiang Province para maging magulo ang lahat? Yusu,
Sinabi ko na sa iyo, huwag mong gamitin ang iyong makikitid na pananaw para sukatin ako. Maligayang pagdating sa bagong chairman. Anak, maligayang pag-uwi. Sa pagkakataong ito, nagkamali ako ng hula. Ang Su family. Tuluyan nang nawasak ang Su family. Little you. Kasalanan ko dahil hindi ako nakakita. Wala ng Sun family sa Jiang Province. Ako, Zijian Sun, ay handang magtapos ng aking buhay. Ngunit mayroon pa akong isang kahilingan, Chairman Fang. Ako, si Sun Zijian, ay handang kitilin ang sarili kong buhay. Pakiusap, bigyan ninyo ng pagkakataong mabuhay ang mga nakababata sa Sun family. Ang mga may mabuting karakter ay maaaring mabuhay. Salamat, Chairman Fang. Kayo, ano ang desisyon ninyo? Handa rin kaming isakripisyo ang aming mga sarili. Ngunit hinihiling namin, Chairman Fang, na bigyan ninyo ng pagkakataon na mabuhay ang mga nakababata sa aming dalawang pamilya. Ang paglilinis sa mga pamilya na ito ay ipinauubaya ko sa iyo. Masusunod. Bakit nangyayari ito? Isang gabi lang ang lumipas. Bakit? Wala na. Kami, ang Su family, ay hindi na makakatakas sa pagbagsak. Ipaalam sa lahat ng may impluensyang kumpanya sa Jiang Province na ang sinumang matapat at walang panlilinlang ay maaaring lumahok sa proyekto ng tourist town ng Heavenly Dragon Group pagkatapos ng 3 araw. Taimtim na susundin ang utos ng chairman. Bilang karagdagan, mag-issue ng anunsyo na ako ang magmamana ng pamumuno ng Fang family at magsisilbi bilang chairman ng Heavenly Dragon Group. Taimtim na susundin ang utos ng chairman.